Si Seto ay isang nakakasuklam na talunan na nagtatrabaho bilang tagapag-ayos para sa isang maliit na kumpanya, kung saan siya ginagamot at binabayaran ng hindi maayos ng kanyang pangit na boss habang ang departamento ng HR ay gumagawa ng mga reels. Nagtatanong kung ito na ba ang lahat ng natira sa kanya sa buhay na ito. Nagsimula siyang maglakad sa kalye pabalik sa kanyang tapunan ng basura, nang magpasya si Trucko na ihagis siya sa isang alternatibong mundo na puno ng mga salamangkero, mandirigma, at mahiwagang nilalang. Hindi nagtagal, natanto niya na ang pagkaligtas sa mundong ito ay hindi na katulad ng kanyang karaniwang trabaho sa shit show mula 9 hanggang 5. Ngunit kaunti lang ang nakakaalam na sa isang mundo kung saan lahat ay pumapatay ng mga halimaw, ang pagiging isang lalaking talagang marunong magkumpuni ng mga bagay ay magiging dahilan upang siya ang maging MVP. Hindi nagtagal ay nakasalubong ni Seto ang isang kakaibang grupo ng mga manlalakbay na nais ang kanyang tulong sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa pagpasok sa mga piitan. Kasama sa koponan sina Railza, isang malakas ngunit mahiyain na mandirigma, Loafenpan, isang maliit na diwata na manggagamot na maaaring maging makasarili kapag ginagamit ang kanyang mahika, at Morlock, isang matandang manggagaway na makapangyarihan ngunit madalas nakakalimutan ang kanyang mga spell sa kalagitnaan ng paggamit nito. Nagsimulang maging matalik ang kakaibang grupo niya at talagang naging kapaki-pakinabang ang kasanayan ni Seto sa pag-aayos. Tumutulong siya sa pagbubukas ng mga dibdib, pag-aayos ng mga kagamitan, at maging sa pag-oorganisa ng kanilang mga gamit para sa paglalakbay. Na-realize ng lahat kung gaano kahalaga si Seto, at nagsimula siyang makaramdam ng pagpapahalaga sa bagong mundong ito, na isang magandang pagbabago mula sa kanyang dating buhay. Isang araw, dumating ang isang kalbong manloloko upang ibenta ang isang sirang talon sa batang babae na may-ari ng tindahan sa bayan, at malugod niyang tinanggap ang walang silbing espada sa halagang 18 gintong barya. Mamaya nang tingnan ito ni Seto, mabilis niyang napagtanto na pekeng espada ito, pero maaayos niya ito gamit ang kanyang kasanayan sa pagiging tagapag-ayos. Kinabukasan, nasa isang madilim na kuweba sila, nakikipaglaban sa isang grupo ng pangit na mga halimaw, pero patuloy na nagkakamali ang salamangkero sa kanyang mga salamangka, parang isang babaong tanga. Hindi nagtagal, dumating si Railza upang iligtas si Seto at ang matandang lalaki, at pinatay niya ang mga halimaw gamit ang kanyang malaking espada. Pagkatapos ng insidenteng ito, natanto ni Seto na siya ay isang pasanin sa kanyang mga kasamahan dahil ang kanyang utak ng ibon ay sinanay lamang para maging tagapag-ayos, ngunit hindi siya mabubuhay sa magulong mundong ito nang walang mahika. Kaya, para hindi maging pabigat, natutunan niya ang lahat ng mga salamangka ng salamangkero sa loob lamang ng ilang araw at nagsimulang tumulong sa kanilang mga misyon. Mamaya, habang nahihirapan silang buksan ang dibdib sa tulong ni Seto, biglang gumuho ang kuweba at natagpuan ni Seto ang sarili na bumabagsak at malakas na napaupo sa puwit niya sa isang madilim at nakakatakot na kuweba sa ilalim ng lupa. Nang humihikbi sa sakit, mabilis niyang natanto na bali ang kanyang binti at dumudugo ito, na nangangahulugang hindi siya makakatakas ng mag-isa. Hindi nagtagal, nagsimula siyang damdamin na binabagabag ng kanyang malungkot na nakaraan, at kumbinsidong makikita siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan bilang isang pasanin at iiwan siya rito. Pero maya-maya lang, nakita ni Seto si Railza, kasama ang salamangkero at ang diwata na si Loafenpan, na nagmamadaling papalapit sa kanya ng may takot. Tiniyak nila sa kanya na hindi nila siya kailanman iiwan dahil talagang hindi siya mapapalitan. Nang marinig ito, napuno ng kakaibang init si Seto at isang alon ng kaligayahan ang damaloy sa kanya. Kinabukasan, nakikipaglaban sila laban sa isang maraming ulo at mad-ulash na halimaw sa dagat na nagngangalang Unagi. Nagsusuka na si Railza dahil hindi niya matiis ang isang nilalang na may sipon at may slime sa buong katawan. Kaya, binigkas ng salamangkero ang isang mahiwagang orasayon sa Unagi, habang sinaksak ito ni Seto gamit ang kanyang espada at pinatay. Pagkatapos ay ginamit ni Seto ang kanyang kahangahangang kasanayan sa pagluluto at ginawang masarap na inihaw na ulam ang unagi, at sa sandaling ihain niya ito. Parehong namangha ang salamangkero at ang diwata sa hindi kapani-paniwalang lasa. Hindi nagtagal, sinimulan nilang gaslighting si Railza para tikman din ito, at nang makagat niya ito, parang napunta siya sa dalisay na kaligayahan at hindi nagtagal ay nilamon niya ang lahat. Pagkatapos ng masaganang pagkain, pumasok sila sa isang kuweba na walang mahika upang ipagpatuloy ang misyon.
Hindi nagtagal, nakita nila ang isang dibdib, ngunit dahil sa pakiramdam na baka may mga bitag ang pangit na dibdib, iniwan niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita sila ng isa pang dibdib at ginamit ni Seto ang kanyang mga kasangkapan upang basagin ito mula sa mga metal na bitag. Pero sa sandaling gawin niya iyon, isang mabahong berdeng likido ang tumapon sa baluti ni Railza at natunaw ang metal, na naglantad sa kanyang kurbadong katawan. Habang nakaupo sila sa paligid ng campfire, biglang nakaramdam ng sakit sa likod ang matandang salamangkero. Hinihiling niya kay Lafenpan na gamitin ang kanyang mahika para tulungan siya, ngunit ang sakam na diwata ay humihingi ng gintong barya bilang kapalit. Walang natitirang pera ang salamangkero matapos mawala ang lahat sa sugal, kaya nag-alok si Seto na siya na ang magbabayad para sa kanya. Mamaya, nang tanungin ni Seto si Railza kung bakit laging nagiging makasariling bitch si Lafenpan, dinala siya ni Railza kay Lafenpan. Napansin niya na inaalok ni Lafenpan ang gintong barya sa buwan, at nang magtanong siya tungkol sa kakaibang ritual na ito, sinabi ni Railza sa kanya na si Lafenpan ay isang diwata ng liwanag ng buwan. At sa kabila ng pagkakaroon ng magandang pangalan, ang kanyang mga tao ay sinumpa ng Diyosa ng buwan, kaya kung hindi siya mag-aalay ng mga gintong barya, liliit ang kanilang mga katawan. Sinabi niya kay Seto na ang mga diwata ng buwan ay dating naninirahan sa buwan, ngunit sinumpa sila ng selos na Diyosa ng buwan at itinapon sa lupa. Nang marinig ito, nag-alok si Seto na sagutin ang utang ni Lafenpan gamit ang kanyang ipon, ngunit sinabi ni Railza sa kanya na ang diwata ay hindi isang libreng tagapag-ipon at hindi tatanggapin ang kanyang alok. Kinabukasan, binuksan ni Seto ang isang dibdib, ngunit nagkataong isang teleportation trap ito na humila sa kanya at kay Railza sa pinakamababang palapag ng dakilang labyrinth. Ngunit ang salamangkero at ang diwata ay hindi naapektuhan nito dahil ang kanilang mga katawan ay immune sa mahika. Biglang lumitaw sa harap nila ang isang malaking golem na bakal at nagmamadaling sinabi ni Railza kay Seto na manatili sa likuran niya at tumakas kung lumala ang sitwasyon. Sinugod niya ito gamit ang kanyang maringal na espada, ngunit mabilis siyang tinabig ng golem. Hiniling ni Railza, na nasugatan, kay Seto na tumakbo, ngunit tumalon siya sa golem at binuhusan ito ng likidong metal na natunaw. Sa huling pagtatangka, ibinagsak ng golem si Seto sa lupa, na nag-iwan sa kanyang malubhang na sugatan habang desperadong sinisikap ni Railza na gisingin siya. Habang lumilipas ang panahon, nagdarasal si Railza na dumating ang salamangkero at si Lafenpan upang iligtas si Seto gamit ang kanilang mahika, ngunit bigla niyang naaalala na minsan siyang binigyan ng salamangkero ng isang posyon na nagal iligtas buhay na tinatawag na drop of life. Mabilis niya itong ibinuhos sa kanyang bibig at hinalikan si Seto para maibagsak ang likido sa bibig nito, upang gamutin ang mga sugat nito. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Seto at nakita ang salamangkero, ang diwata, at si Railza na sabik na naghihintay na muling mabuhay siya. Tumalon si Lafenpan sa tuwa at sinabi sa kanya kung paano siya niligtas ni Railza, na nagdulot ng pagkapahiya ni Railza. Samantala, inililibot ni Lafenpan si Seto sa kakaibang mundo kung saan siya napadpad. Una silang huminto sa marriage consultancy at medyo nagulat si Seto na makita na ang mahiwagang mundong ito ay mayroon ding opisina ng marriage consultancy para tulungan ang mga tao sa mga arranged marriage. Hinihiling ni Lafenpan sa kanya na huwag munang sabihin ang kanyang surpresa, dahil maraming nakakabighaning bagay ang kaharian na magpapabuka ng kanyang bibig. Sinabi ni Lafenpan sa kanya na medyo mapayapa ang kanilang kaharian, at malaki ang pagtaas ng dami ng armas at mahika na maaaring gamitin ng sinuman. Ang lahat ng pag-unlad na ito ay nagdulot ng espesyal na pag-unlad para sa mga kababaihan, na nagpapahintulot sa kanila na maglakbay. Bukod pa rito, naubos na ang kayamanan sa labyrinth, na nangangahulugang mas kaunti na ang kita ng mga lalaki at lalo pang nagpapahirap sa mga kasal. Hindi nagtagal, hiniling niya kay Seto na muling sumilip sa loob ng opisina ng marriage consultancy, at nagulat si Seto nang makita na nasa loob ang kanilang matandang wizard, na nagtatangkang humanap ng mapapangasawa para sa sarili. Pero biglang dumating si Railza at hinayla siya palayo, at nakahinga ng maluwag ang babaeng tagapayo sa kasal. Ipinaliwanag ng diwata kay Seto na ang pag-unlad ng mahikang panggamot ay humantong sa pagtanda ng populasyon at ang isyu ng mga tagapag-alaga ay naging seryosong problema. Ang kanilang susunod na misyon ay magbabalik sa kanila sa kuweba, kung saan makikilala nila ang isang diwata ng tukso na kilala sa kanyang kaakit-akit na hitsura.
Habang papalapit sa kanya si Seto, nagpalabas ng salamangka ang diwata na nagpabaliw sa kanya sa pag-ibig kay Seto. Ang dating mahiyain na si Seto ay nagsimulang magbago, lumalapit sa diwata na tila tulala, at ang kanyang pagkatao ay nagbago mula tahimik patungong mapaglaro. Hindi makapaniwalang pinapanood ni Railza habang nililigawan ng kanyang crush ang isang kalahating hubad na diwata. Lumalaki ang galit sa loob niya, at buong determinasyon, sinugod niya ang diwata habang nakabunot ang kanyang espada. Isang kakaiba at matinding galit ang bumalot sa kanyang katawan habang sinasagupa niya ang diwata, na, natatakot para sa kanyang buhay, desperadong umiiwas sa mga atake ni Railza. Ang matinding pagtugis ni Railza ay nagtulak sa diwata ng tukso na tumakas, ngunit ang salamangka kay Seto ay aktibo pa rin. Ngayon ay nabighani, nakaramdam si Seto ng napakalaking pagkaakit kay Railza at nagsimulang lumapit sa kanya habang siya naman ay kinakabahang umatras, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Si Seto, na nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng diwata, ay lumapit pa sa mukha nito, halos handa ng halikan ito, ngunit hamarang si Lafenpan, sinira ang kapangyarihan at pinalaya si Seto mula sa impluensya ng diwata. Pero hindi nagtatapos dyan ang tensyon. Biglang nakita nila ang matandang salamangkero na magkahawak kamay kasama ang diwata ng tukso. Nag-alala si Seto, iniisip na nahulog din sa kanyang karisma ang salamangkero. Gayunpaman, casual na sinisiguro siya ni Railza, na nagpapaliwanag na ang salamangkero ay hindi tinatablan ng mahika at malapit ng tanggihan ng diwata. Nakangiti, sinabi niya kay Seto na huwag mag-alala tungkol sa matandang babae, na nagpapagaan sa kanyang takot habang magkasamang sumusulong. Mamaya, nakatagpo sila ng isang bitag kung saan maaaring tamaan ng kidlat ang sinumang nakasuot ng metal na baluti. Tinanong ni Seto kung malalampasan nila ang bitag na ito, pero dahil nakasuot si Railza ng metal na baluti, nasa tunay siyang panganib. Hiniling ng salamangkero kay Railza na tanggalin muna ang kanyang baluti, para magamit niya ang kanyang mahika upang tulungan siyang ilipat ang baluti niya sa ibabaw ng bitag ng kidlat. Pero medyo nag-aatubili si Railza na tanggalin ang kanyang baluti dahil nakasuot siya ng mga damit na nagpapakita sa ilalim nito at ang pagtanggal sa baluti ay magiging sanhi lamang ng kanyang pagka-discomfortable. Nang maramdaman ni Seto ang pagka-discomfortable ni Railza, mabilis na inalis ng Ginoong si Seto ang kanyang kamiseta at inalok ito kay Railza upang isuot pansamantala. Pero pagkaapak na nila sa bitag, ang salamangkero mismo ang tinamaan ng kidlat dahil nakakalimutan ng babaong matandang bruha ang kanyang mga salamangkang gayon din palagi. Mamaya, habang nakaupo si Seto sa isang inuupahang kwarto, nakakita siya ng isang kakaibang libro na nakakandado ng kalawanging kandado. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang kasanayan sa pag-aayos para buksan ang libro, pero medyo kakaiba ang libro. Nang buksan niya ito, ang libro ay may kaso na may bulok na kabute, at biglang dumating ang salamangkero sa likod niya. Ipinaliwanag niya na ang kabute ay tinatawag na cocaman root mushroom, at ito ay isang napakasarap na pagkain na hindi dapat sayangin. Kinuha niya ang kabute sa kanyang mga kamay at sinimulang amuyin ito na parang matandang lalaking nagdodroga. Sinabi niya sa kanya na matagal na niyang itinago ito para walang makakuha sa kanya at pagkatapos ay itinuro niya kay Seto kung paano kainin ito. Biglang binuksan ni Railza ang pinto ng silid, hinihingi rin ang kanyang bahagi ng kabute, at nagtataka si Seto kung napasama ba siya sa isang grupo ng mga baliw sa kabute. Isang araw habang nasa misyon sila upang patayin ang isang dragon, aksidenteng nabasag ni Seto ang isa sa kanyang pinakamagandang wire cutter tool habang tinatanggal ang bigot ng patay na dragon. Nang makitang medyo nagagalit siya, tinanong ni Railza kung kaya niyang ayusin ito mismo, pero hindi naman panday si Seto kaya umiling siya ng may pagkabahala. Nagtataka siya kung may karpintero na marunong magkumpuni ng kanyang minamahal na kasangkapan ng mabilis. Nang makita siyang nalulungkot dahil sa nasirang kasangkapan, iminungkahi ng salamangkero na tanungin nila ang isa sa kanyang kakilala, kahit medyo kakaiba ito. Ang kakilala ng salamangkero ay isang lalaking nagngangalang Dumbin at kilala rin siya sa masamang reputasyon bilang lalaking nakakarinig ng tinig ng bakal. Nakamit niya ang kasanayan sa pagmamanipula ng bakal upang ganap na baguhin ang hugis nito at gumawa ng mga bagong kasangkapan mula rito. Siya ay isang dwarf na kayang gumawa ng lahat mula sa baluti para sa maliliit na tao hanggang sa mga kalasag para sa mga higanti, kaya propesyonal siya sa kanyang trabaho.
Pero nagretiro ang duwende dahil hindi siya binabayaran ng maayos ng kanyang mga customer at palaging nagrereklamo na sobra-sobra ang kanyang singil. Sinabi ng salamangkero sa kanila na nagtatago ang duwende sa pinakamalalim na dulo ng kuweba na nasa likod ng isang pintong hindi magbubukas ng walang 108 susi ni Dumbin at doon siya nagtatago. Idinagdag niya na mas mahirap pumasok sa pagawaan kaysa sa pagpasok ng palihim sa silid tulugan ng hari. Gayunpaman, tinanggap ni Seto ang hamon ng pagbubukas sa 108 kondado at pagkatapos ng kaunting pagsisikap ay nagtagumpay siya. Lahat sila ay pumasok sa pagawaan ng duwende at binati ang masungit na matandang lalaki. Lubos na nagulat ang duwende nang makitang nagawang buksan ng isang tagapag-ayos mula sa ibang mundo ang 108 kondado gamit ang kanyang walang cap-ares na kasanayan. Hindi nagtagal, inayos ng duwende ang kasangkapan ni Seto gamit ang kanyang pambihirang kasanayan at hiniling kay Seto na bayaran siya ng isang kaliskis ng dragon, na maluwag niyang ibinayad. Malapit niyang sinusuri ang kanyang naayos na kasangkapan at namangha sa kung paanong nagawang gawin ng duwende ang mga gilid ng talon sa mithril silver, na ginawa at pinagsama-sama ito ng perpekto. Biglang binuksan niya ang bibig niya para hilingin sa duwende na gumawa ng ibang bagay para sa kanya, pero nang tanungin siya ng duwende kung ano iyon, binago niya ang paksa at humingi siya ng pagkain. Madaling naghanda ng hapunan ang duwende para sa kanila at habang umiinom at sinasaksak ang pagkain sa kanilang lalamunan, tinanong ni Seto si Rilza kung ano ang mangyayari kung madaling makakuha ng armas ang mga babae, bata, at maging ang mga walang kapangyarihan para patayin sila. Nang marinig ito, sumagot si Rilza na kalahating lasing na ang ganitong bagay ay masama sa negosyo. Pagkatapos ay naisip ni Seto na magkaroon ng baril na maaaring makatulong sa mga labanan, ngunit nag-aatubili siyang ipakilala ang mga mapanganib na sandatang iyon sa mundong ito. Itinabig niya ang kanyang mga iniisip at biglang tumayo, humihiling kay Rilza na turuan siya kung paano gumamit ng espada, ngunit nakatulog si Rilza pagkatapos uminom ng maraming beer. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ng malubhang trangkaso si Seto at nagdurusa siya sa matinding lagnat. Ipinahayag ng diwata na wala siyang anumang mahika na makakagamot ng sipon at sumang-ayon sa kanya ang salamangkero. Sinabi ni Rilza kay Seto na magpahinga muna habang sila naman ang magpo-focus sa mga trabahong makakatalo sa mga halimaw. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Seto sa kanya at sinabing wala rin siyang silbi sa labanan, ngunit hindi niya alam na nakatulong siya sa salamangkero sa kanyang mga salamangkang spell, nakatulong kina Laf at Pan sa isang labanan, at nailigtas pa niya si Rilza mula sa higanting halimaw na bakal. Ang iba't ibang uri ng suporta na ibinibigay ng Handumans na si Seto sa larangan ng digmaan ay kapakipakinabang para sa kanyang mga kasamahan at kung wala siya, hindi na maayos na gagana ang kanyang grupo. 6 na buwan na mula nang mapunta si Seto sa mahiwagang mundong ito. Sinabi niya sa tindera ng bayan ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay, sinasabing nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng construction sa kanyang mundo. Sa kasamaang palad, napakababa ng kanyang sahod at hindi siya nirerespeto kahit kaunti. Nang sinubukan niyang kausapin ang kanyang boss tungkol doon, pinatalsik siya nito na parang walang nangyari. Nang hihina ang loob, naisip niya na susubukan siyang pigilan ng kanyang amo habang pauwi siya at sa kaibuturan ng kanyang puso. Akala niya ay okay lang kung mamatay siya. Habang nalulumbay siya sa kanyang mga iniisip at naglalakad pa uwi, isang malaking truck ang biglang sumulpot sa kanyang harapan, bumangga sa kanyang katawan, at nawala siya na parang hindi na kailanman kailangan ng sinuman. Pero sa susunod na sandali, bumagsak si Seto mula sa langit, sa tabi ng isang kalahating hubad, natutulog na batang babae na bumubulong tungkol sa isang matandang lalaki at isang diwata. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, napasigaw siya sa takot matapos makita ang isang estranghero na nakahiga sa tabi niya sa kama. Agad niyang kinuha ang kanyang punyal para patayin si Seto dahil sa pagiging pervert nito, ngunit pinigilan siya ng salamangkero, sinasabing wala siyang nararamdamang kapangyarihang mahika na nagmumula kay Seto. Malinaw na nangangahulugan iyon na si Seto ay hindi mula sa mundong ito. Kaya kung hindi siya niligtas ng matandang salamangkero, patay na siya ngayon. Ngayon, lahat sila ay nakaupo sa isang lokal na bahay pahingahan para sa hapunan, ngunit walang gana si Seto dahil patuloy siyang nag-iisip tungkol sa Iron Golem. Tinanong niya ang salamangkero at si Rilza kung paano gumagalaw ang golem ng mag-isa at pinaghihinalaan niyang pinapatakbo ito ng mahika o orasan.
Ngunit habang nakikipaglaban siya sa Iron Golem, naramdaman niya na gumagawa ito ng mekanikal na ingay, na parang pinapatakbo ng makina. Tinanong ng diwata kung dapat nilang tingnan ang labi nito para kumpirmahin. Sumang-ayon si Railza na dapat silang bumalik sa ika-10 palapag para tingnan ito. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labyrinth na kontrolado ng gobyerno, ngunit pinigilan sila ng mga gwardya sa pasukan, na humihiling sa kanila na magbayad ng toll fee. Sinabi ni Railza sa kanila na masyadong mahal ang isang taong pass para mabili nila, kaya dapat payagan silang pumasok sa labyrinth gamit ang ilang pilak na barya at pumayag naman ang mga gwardya. Pumasok sila sa kuweba at agad na pagtanto na walang laman ang lahat ng dibdib at hindi sila makakakuha ng anumang kayamanan. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nakarating sila sa patutunguhan kung saan nila pinatay ang golem, ngunit walang bakas ng bangkay nito kahit saan. Sabi ng salamangkero, baka may nagdala nito sa bahay. Humihingi ng paumanhin si Seto sa kanila dahil sa paghiling sa kanila na sumama sa kanya sa isang malayong lugar. Hindi nagtagal, narinig ni Seto ang isang malakas na tunog at tumakbo siya sa direksyong iyon, kasama sina Railza, ang salamangkero, at ang diwata na sumusunod sa kanya. Hinawakan niya ang isang mabilis na makina na naging robot vacuum. Hindi nagtagal, tumalon ang robot vacuum mula sa kamay ni Seto at tumakbo palayo sa kadiliman. Nang makita ito, tinanong ng salamangkero kung ang robot ay mula sa mundo ni Seto at tumango siya bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, inilagay ni Seto ang kanyang kamay sa isang pader at sumagot ang salamangkero na ito ay isang camouflage barrier. Sa tulong ni Seto, binigkas niya ang isang mahiwagang orasayon at isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa pader. Hindi nagtagal, nahati ito sa dalawa, na nagpapakita ng isa pang pasukan. Sa pagbubukas ng bagong pasukan, nagsimulang magtipon ang mga manlalakbay mula sa buong kaharian dahil nakita nilang walang natanggap na pagkilala si Seto mula sa kaharian sa pagkatuklas niya ng bagong pasukan. Sumagot si Seto na hindi siya nagmamalasakit dahil libre ang kanilang pagpasok sa susunod na 10 taon. Napansin ng salamangkero ang lungkot sa mukha ni Seto at tinanong kung iniisip pa rin niya ang robot vacuum cleaner na nakita nila sa kuweba kanina. Sa una ay nag-aalinlangan pa si Seto, at bago pa siya makasagot ay may isang kaakit-akit na batang lalaki at isang kaibig-ibig na batang babae ang humarap sa kanya. Ipinakilala ng batang lalaki ang sarili bilang si Keynes, ang opisyal na kinikilalang bayani ng kaharian, at yumuko bilang pagpapahayag ng pasasalamat kay Seto sa pagkatuklas ng bagong landas. Tinanong ni Seto ang salamangkero kung babalik ang hari ng mga demonyo, at sumagot ang salamangkero na malamang ay hindi na babalik ang hari ng mga demonyo ngunit ilang tao ang napili bilang mga bayani at isa narito si Keynes. Maya-maya, casual na sinabi ni Keynes na kahit si Seto ang nakatuklas ng bagong ruta, siya pa rin ang mananalo sa lahat ng antas nito. Lahat sila ay tumingin sa kanya ng hindi makapaniwala, naguguluhan sa pagiging bastos niya, ngunit biglang may isang matabang pari na tumatakbo palapit sa kanila. Humihingi siya ng paumanhin para sa 2 batang bayani, na nagpapaliwanag na napili ang batang bayani ng maaga pa at kaya hindi pa siya gaanong magalang. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Montelpuy, ang namamahala sa edukasyon ng bayani. Inabot niya ang kamay ng pakikipagkaibigan kay Seto, ngunit pinigilan siya ng isa pang bayani, na nagsasabing may itinago sa kamay ang taksil na si Montel at lahat ng nakipagkamay sa kanya ay hindi makagalaw. Nang lumingon si Seto, nakita niya ang isang grupo ng mga sundalo, kalalakihan, at mga manlalakbay na nakahiga sa lupa, naghihirap sa sakit dahil hindi nila maigalaw ang kanilang mga katawan. Nang maramdaman na nabuking ang kanyang plano, mabilis na tumakas si Montel sa takot. Nagpasalamat si Seto sa estranghero sa pagligtas sa kanya mula kay Montel, at napansin ni Rizal na ang estranghero ay isang mandirigmang elf na may kamay na bakal. Hindi nagtagal, hiniling ng duwende sa kanyang mga kasamahan na magmadali at maabot ang labyrinth kung hindi ay aanihin ang pinakamahahalagang kayamanan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang 2 kakaibang lalaki na bitbit ang ulo ng pilak na dragon, at itinuro ni Railza kay Seto na pareho silang magiging mahigpit na kalaban sa hinaharap, dahil sa lahat ng tao, sila ang may pinakamalakas na grupo. Kinabukasan, bumalik si Seto at ang kanyang koponan sa labyrinth, handa ngunit kinakabahan. Maingat silang naglalakad sa madilim at palikulikong mga daan, bawat hakbang tahimik habang nakatuon ang kanilang mga mata sa mga anino sa paligid nila.
May nakakatakot na katahimikan, na napuputol lamang ng malalayong tunog ng tumutulong tubig. Biglang napuno ng malakas at galit na dagandong ang hangin, at isang malaking halimaw na parang dragon ang lumitaw mula sa kadiliman. Walang babala, binuksan nito ang bibig at nagbuga ng makapal na ulap ng nakalalasong usok patungo kay Morlock. Ang salamangkero ng koponan. Huminga si Morlock sa usok, nang hina ang kanyang katawan, at bumagsak siya sa lupa, walang malay. Dali-daling lumapit si Seto sa tabi ni Morlock, mabilis ang tibok ng puso habang sinusubukan niyang gisingin ito, alam niyang kailangan nila ang mahika ni Morlock para magkaroon ng pagkakataon. Samantala, si Railza, ang mandirigma ng koponan, ay humakbang pasulong, mahigpit na hawak ang kanyang espada at itinaas ang kanyang metal na kalasag, handang harapin ang dragon ng harapan. Ang dragon ay sumugod kay Railza ng may matinding lakas, at bawat suntok ay nagpapadala ng mga shockwave sa buong katawan niya. Ang lakas ng halimaw ay nagtutulak sa kanya paatras, ang kanyang mga bota ay kumakamot sa sahig na bato habang lumalaban siyang manatili sa kanyang posisyon. Binabara niya ang bawat atake gamit ang kanyang kalasag, ngunit nagsisimulang manginig ang kanyang mga braso sa lakas. Sa kabila ng kanyang katapangan, bahagyang nagasgas ng espada ni Railza ang matigas na kaliskis ng dragon. Pinuprotektahan siya ng matigas at makapal na balat ng nilalang, at bawat hampas ng buntot ng dragon ay halos magpabagsak sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw mula sa wala ang isang batang babae na may kambal na pigtails. Siya ay gumagalaw ng may kumpiyansa at bilis, sumusugod patungo sa dragon habang nakataas ang kanyang sandata. Kinampas niya ang tagiliran ng dragon, at sa unang pagkakataon, umungol ang halimaw sa sakit, nagulat sa matatalim na hampas. Ang dragon ay umiikot at ngumingisi, sinusubukang alisin siya, ngunit patuloy pa rin siyang umaatake ng walang pag-aalinlangan. Bawat isa sa kanyang mga hit ay nakakahanap ng mahinang bahagi sa kaliskis ng dragon, na nagiging sanhi ng pag-atres ng halimaw. Sa huling malakas na atake, nagbigay ang batang babae ng huling suntok. Ang dragon ay naglabas ng mahaba at masakit na ungol bago ito bumagsak sa lupa, talunan. Nagpakilala ang batang babae bilang si Liliza Lassenpop, at tinatawag siya ng mga tao na Magical Beast Hunter. Hindi nagtagal, may isa pang malaking lalaki ang dumating at tumayo sa tabi niya, at ipinakilala niya ito bilang si Giver. Ipinahayag niya na narito sila upang kunin ang kayamanan, ngunit nakakandado ito. Hinihiling niya sa kanila na huwag mag-alala dahil si Giver, ang kanyang kasama, ay isang salamangkero na may kasanayan ng mga magnanakaw. Ngunit nang subukan ng nagbibigay na buksan ang kandado gamit ang kanyang mga kasangkapan, sinabi niya na mahirap para sa kanya. Nagtatanong si Sado kung susubukan niya ba ito at tiningnan siya ni Liliza ng may paghamak, minamaliit ang kanyang kakayahan. Hindi nagtagal, bumalik si Sado at galit na ipinahayag na hindi nila dapat maliitin ang kanilang kasamahan na si Sado. Hindi nagtagal ay nagsimula ng magtrabaho si Sado, at sa kanyang mahusay na mga kamay at kasangkapan, nagawa niyang buksan ang dibdib sa lalong madaling panahon. Binuksan niya ang dibdib at napabulalas sa gulat dahil ang dibdib ay naglalaman ng mga diamante. Kumuha siya ng ilan at ibinigay ang mga ito kay Giver, sinasabing sa kanila ito dahil sa pagtalo sa dragon. Nagiging madilim na kulay pula ang Giver na parang naguguluhan. Lumabas na hindi ang ball ng kayamanan ang binuksan ni Sado, kundi binuksan din ni Sado ang puso ni Giver. Pagkaraan ng ilang sandali, somehow ay napahiwalay si Sado sa kanyang koponan at pagkatapos maglakad ng kaunti, muli niyang nakasalubong ang rogue na si Montel. Sinabi niya kay Montel na hindi na siya magpapagala-gala dahil alam na ng kanyang mga kaibigan kung nasaan siya, kaya uupo na lang siya rito ng ilang sandali at magpapahinga. Tiningnan siya ni Montel at nagkomento na mahina ang Sado, pero mukhang puno lang ito ng kumpiyansa. Ginagaslighting niya si Sado sa pagsasabing dapat malakas ang kanyang mga kasamahan, at kaya niya sila minanipula para tanggapin siya. Nang makitang hindi man lang naaapektuhan si Sado ng kanyang gaslighting, mabilis niyang ibinaba ang kanyang bagahe at bumuo ng harang sa paligid niya, at nang tanungin siya ni Sado tungkol dito, sumagot siya na ito ay harang upang ilayo ang mga halimaw. Tiningnan niya si Sado at sumagot na sa kasamaang palad ay wala siyang sapat na lakas ng mahika para gumawa ng isa para kay Sado. Inilabas ni Sado ang isang grupo ng mga bote na naglalaman ng banal na tubig.
Ang mga botelyang ito ay ibinigay sa kanya ni Fairy Laughingpan, at ibinuhos niya ang laman ng botelya upang makagawa ng proteksyon sa paligid niya at comfortable siyang umupo. Hindi nagtagal, inalok niya si Montel ng ilang sandwich, ngunit tumanggi si Montel na kumuha dahil nagkasala siya sa pagtrato kay Sado na parang peste noon. Napagtanto ni Montel na mayroon siyang hindi mabait na saloobin na nagtataboy sa mga tao palayo sa kanya. Hindi nagtagal, tumatakbong lumapit sa kanya ang mga miyembro ng koponan ng Sado, nagtatanong kung okay lang siya. Sa pagtingin sa kanilang matibay na ugnayan, medyo nalungkot si Montel dahil hindi siya hinanap ng kanyang mga kasamahan. Pero biglang nakita niya si Keynes na tumatakbo papunta sa kanya, at niyakap niya ito, sumisigaw na nag-alala siya sa kanya. Tinanong niya ito kung bakit naglakad-lakad mag-isa. Nang marinig ito, napaluha si Montel, habang lubos na naantig si Sado at ang kanyang mga kasamahan sa kanilang pagkakaibigan. Napagtanto nila na si Keynes ay isang magaling-galing na bayani, at lahat sila ay nagkamali ng pagkakaintindi sa kanya. Susunod, nakaharap sila ng kakaibang demonyo, hugis gagamba at nakikipaglaban si Ralza dito. Sa sandaling malapit na niyang matalo ang halimaw na iyon sa pamamagitan ng isang brutal na atake, bumagsak ang mandirigmang elf sa ibabaw ng gagamba at pinatay ito. Pagkatapos patayin ang halimaw, ipinahayag niya na kukunin niya ang kayamanan na binabantayan ng halimaw. Sumigaw si Ralza bilang pagtutol, sinasabing sa kanya at sa kanyang mga kasamahan ito. Humarap sa kanya ang duwende at sinabing siya ang nagligtas sa kanya, ngunit nagtalo si Ralza na hindi niya kailangan ng anumang tulong. Sabi ng duwende, iniligtas niya siya mula sa pagpatay at hindi nagtagal, nagsimula silang magtalo at mag-away tungkol sa kayamanan. Sa wakas, napagdesisyonan na gusto nilang ayusin ito sa pamamagitan ng duelo kahit na ipinagbabawal sa mga adventurer na maglaban-laban sa loob ng Great Labyrinth, at kung mahuhuli sila ay ipagbabawal silang pumasok dito. Sabi ng duwende, hindi siya tatutol na makipaglaban kung may pahintulot ng dalawang panig. Sinusubukan siyang pigilan ng kanyang kasamang si Ninya, pero hindi siya nakikinig sa kanya at pinakiusapan si Rizal na magpadala ng isang tao mula sa kanyang panig. Si Ninya at Laughingpan ay humakbang pasulong upang gumawa ng pangako na nagsasabing kahit may mamatay mula sa kanilang panig, walang magkakaroon ng sama ng loob. Hindi magtatagal, may lalagay na ang mahiwagang tatak. Hindi nagtagal, naghanda na sina Ralza at ang elf para lumaban. Bagaman nalilito si Seto tungkol sa kahulugan ng mga halaga ng isang mandirigma, ang tanging magagawa niya ay panuurin sila mula sa gilid. Medyo gamaan ang kanyang pakiramdam dahil sa katotohanang may mabigat na baluti si Ralza, kaya hindi siya magkakaroon ng nakamamatay na sugat mula sa mga bakal na kuko ng elf. Hindi nagtagal, nagsimula ang duelo sa pagkalansing ng mga espada at kuko, ngunit sapat na bilis ang elf upang masugatan si Ralza sa pamamagitan ng kanyang baluti gamit ang matatalim niyang kuko. Natanto ni Seto na ang espada ni Ralza ay hindi angkop para labanan ang mabilis at bihasang mga kalaban tulad ng elf. Biglang tinanggal ni Ralza ang kanyang baluti at ginawang liwanag na baluti ang kanyang sarili, na magbibigay daan sa kanya upang bawasan ang kanyang oras ng reaksyon. Hiniling ni Ninya sa duwende na huminto, sinasabing hindi niya gustong may mapatay ito. Mas mabuting huwag makipag-away at sumasang-ayon ang elf dahil napagtanto na niya na baka matalo siya kung ipagpapatuloy niya ang labanan. Hindi nagtagal, lumitaw si Seto sa harap nila at sinabing baka masyadong marami ang bahagi ng kayamanan ng kanyang grupo, kaya nais niyang bigyan ng duwende at si Ninya. Ngayon, nakarating na sina Seto at ang iba sa mas mababang palapag at biglang nakita muli ni Seto ang robot vacuum cleaner. Sa pagkakataong ito, tumakbo siya ng mabilis patungo sa tunog ng robot, sumisigaw sa kanyang mga kasamahan na kaya niyang mag-isa. Patuloy siyang tumatakbo at humihingi sa robot na maghintay, pero lalong lumalalim ang robot sa loob ng kuweba. Hindi nagtagal, nakarating si Seto sa isang kakaibang lugar na puno ng mga bagay mula sa kanyang mundo. Sa sandaling sinusubukan niyang unawain ang mga bagay sa paligid niya, isang nakamaskarang ninja na may matalas na espada ang sumalakay sa kanya, ngunit saktong dumating si Ralza para iligtas siya mula sa pag-atake. Nararamdaman niya ang mahikang nagbibigay liwanag sa paligid niya at nagtataka kung bakit napakaraming ilaw gayong ang espesyalidad ng isang ninja ay ang manatili sa dilim. Hindi nagtagal, tinapakan ng ninja ang anino niya at hindi na makagalaw si Ralza at nakadikit na ang kanyang katawan sa lupa.
Sinugod niya si Railza para atakehin, pero dumating ang panday na dwarf para iligtas siya at penyana ang ninja. Hindi nagtagal, sinimulan nila Fampa na harapin ang kasama ng ninja na diwata, sinusubukang bawasan ang kanyang liwanag. Hindi nagtagal, binigkas ng duwende ang isang mahiwagang orasayon na nagpadala ng mga pagsabog sa loob ng kuweba at tumakas ang ninja upang makaligtas. Sinasabi ng duwende na ang ninja ang nasa likod ng lahat ng palihim na pag-atake sa mga manlalakbay. Nang makita ang salamangkero, yumuko ang duwende sa harap niya at sinabing matagal na siyang naghahanap sa salamangkero, at sa wakas ay natagpuan niya ito. Nalito ang salamangkero nang tawagin siya ng duwende na kanyang Panginoon at sumagot na babae lang ang kanyang tinatanggap na mag-aaral. Kalmadong sumagot ang duwende na matagal nang nawala ang alaala ng salamangkero, ngunit siya ang bantog na salamangkero sa isang lupain sa malayong silangan. Pero 20 taon na ang nakalipas, umalis siya sa isang paglalakbay upang hanapin ang ipinagbabawal na mahika at hindi na kailanman bumalik. Ipinaliwanag ng duwende na nakita niya ang salamangkero sa pasukan ng dakilang labyrinth at naghihintay ng pagkakataong makausap siya. Tinanong ni Railza ang salamangkero kung nakalimutan na niya ang nangyari noong nakaraan at sumagot siya na maliban sa pangalan niyang Morlock at sa kanyang mahika, wala na siyang maalala. Dagdag pa ni Laffenpan na kamakailan lang ay nagiging walang silbi na rin ang kanyang kakayahan sa mahika dahil madalas niyang nakakalimutan ang spell. Sumabat ang duwende at sinabing hindi dapat magsalita ng masama sa isang salamangkero na isang mahusay na salamangkero at sikat din sa mga babae. Biglang nagsalita siya sa seryosong tono na ang tunay na pangalan ng salamangkero ay ang dakilang salamangkero na si Bergheim, ngunit biglang may dumating na balaraw mula sa wala at sinaksak siya sa leeg. Ang biglaang pag-atake ay nagtulak kay Railza at sa iba na kumuha ng kanilang posisyon habang nagtataka kung ito ba ang ninja mula kanina. Naisip ni Railza sa sarili na kahit malakas ang ninja, pero dahil sinusuportahan ni Seto ang mga salamangkang ginagamit ng salamangkero, kaya nilang daijin ito. Biglang napasinghap silang lahat sa takot nang makita nila ang ninja, ngunit ngayon ay kasama na niya ang mga dakilang demonyo. Ang nakaraang kwento ng ninja ay isang trahedyang melodrama. Nahulog siya sa pag-ibig sa isang magandang mangkukulam at nang maghalikan sila, nahulog din ang mangkukulam sa kanya. Gayunpaman, nang pumunta siya sa nayon ng mangkukulam upang isama ito, ngunit sa kanyang pagkamangha, ang mangkukulam ay naghihingalo na. Siya ay tumanda at pumuti na, at sinabi sa kanya ng kasama niyang diwata ng ninja na minsan ay nagkagusto sa kanya ang mangkukulam. Nabasag ang sumpa sa kanyang edad at ngayon ay bumalik na siya sa kanyang tunay na edad. Desperadong gustong iligtas ng ninja ang minamahal niya. Kaya sinabi ng diwata sa kanya ang tungkol sa dakilang salamangkero ng silangan, na makakatulong upang iligtas ang buhay ng mangkukulam. At nagkataong ang salamangkero ng silangan ay ang matandang lalaking kasama ni Seto sa koponan at kaya naman sila sinundan ng ninja hanggang sa kuweba. Habang tumitindi ang labanan, natagpuan ni Railza, Laffenpan, at ng kanilang mga kasama ang kanilang sarili na nakaharap sa malalakas na kaaway. Hinarap ni Railza ang ninja, na gumamit ng kanyang kasanayan sa shadow magic para subukang pigilan siya. Sinusubukan niyang bitagin siya sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang anino, na magpapahinto sa kanya sa paggalaw. Ngunit si Laffenpan, handang tumulong, ay mabilis na nagpalabas ng isang maliwanag na spell ng liwanag ng buwan. Ang mahiwagang liwanag ay tumama sa anino, sinira ang salamangka ng ninja at pinayagan si Railza na manatiling malaya. Pinapaalalahanan ni Laffenpan si Railza na manatiling mapagmatsyag, binabalaan siya sa panganib kung tatapak muli ang ninja sa kanyang anino. Kakatapos lang din niyang pagalingin ang dwarf magician, na ngayon ay bumabalik sa laban upang ipagtanggol sila laban sa papalapit na mga demonyo. Determinado ang duwende na protektahan ang kanyang mga kaibigan at hinarap niya ang mga demonyo at pinrotektahan ang kanyang mga kasama mula sa kanilang mga atake. Habang hinaharangan ang mga demonyo, sinenyasan niya ang salamangkero na maghanda sa kanyang pinakamalakas na mga salamangka. Alam ng duwende na kailangan nilang pigilan ang mga demonyo ng sapat na panahon para makaganti ang salamangkero gamit ang malakas na mahika. Lalong tumitindi ang labanan nang sumali ang pangalawang demonyo. Buong tapang na ipinahayag ng demonyong ito na hindi nila kailangan ng mahika upang manalo kay Bakaso. Sapat na ang kanilang lakas upang talunin si Seto at ang kanyang grupo.
Sa isang malakas na pag-agos ng kapangyarihan, inilabas ng ikalawang demonyo ang isang malaking alon ng madilim na enerhiya na nakatuon kay Seto at sa kanyang mga kaibigan. Napakalakas ng alon kaya naman nalulula si Seto, napagtanto na hindi sapat ang apoy na mahika para labanan ang mga demonyong ito. Sinisi ang sarili dahil dinala niya ang lahat sa mapanganib na lugar, naramdaman ni Seto ang mabigat na responsibilidad, kaya hiniling niya sa salamangkero na gamitin ang isang mataas na antas ng salamangka na tinatawag na 7 Diyos ng kulog, umaasang sapat itong malakas upang baguhin ang labanan. Alam na ni Seto ang orasayon, kaya sinimulan niya itong bigkasin habang inuulit ito ng salamangkero, na nakatuon ang lahat ng lakas niya sa salamangka. Biglang bumagsak ang isang malaking kidlat sa mga demonyo, nagliliyab sa matinding lakas. Sa isang sandali, tila nanalo na sila sa wakas, ngunit isa sa mga demonyo ang nakaligtas sa pag-atake at, sa isang brutal na hakbang, hinawakan si Seto sa kanyang malaking kamay, dinurog siya, at nagdulot ng pagdurugo. Nanunood si Railza nang may pagkabigla at kalungkutan dahil naniniwala siyang napatay si Seto. Nakakagimbal ang tanawin, at parang nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pero pagkatapos, sa isang nakakagulat na pagliko, lahat sila ay tumangala at nakita si Seto na ligtas na nakatayo kasama sina Liliza at Guyver sa kanyang tabi. Ipinaliwanag ng salamangkero na gumamit si Guyver ng espesyal na salamangka, isang salamangkang kapalit, upang iligtas si Seto sa huling sandali. Sa kaligtasan ni Seto, nakahinga ng maluwag ang lahat, nagpapasalamat sa mabilisang pag-iisip ni Guyver. Pagkatapos kumalma, ipinaliwanag ni Guyver na narinig nila ni Liliza ang ingay mula sa labanan at nagpasya silang tumulong. Sa mapaglarong tono, binanggit niya na hindi nila maaaring hayaan na si Seto lang ang kumuha ng lahat ng kayamanan. Dagdag ni Liliza nang nakangiti na matagal nang sinusundan ni Guyver si Seto, gamit ang isang tracking spell dahil gusto niya ito. Tumatawa ang grupo, guminhawa sa pagiging ligtas sa ngayon at naaliw sa kaisipang magkakasama sila, handang harapin ang anumang susunod na mangyari. Pero biglang tumatakbo ang demonyo patungo sa kanila ng galit. Gayunpaman, dumating ang mandirigmang elf ng kagubatan upang iligtas sila at sinipa ang demonyo sa mukha. Ang demonyo ay lumulutang sa hangin at nagbuga muli ng isa pang alon ng madilim na enerhiya sa lahat. Ngunit nagulat itong mapansin na may naglagay ng hadlang sa kanila upang iligtas sila. Nang lahat sila ay tumingin sa kabilang direksyon, nakita nila si Montel kasama ang kanyang mga kasamahan na nagtatayo ng hadlang upang iligtas sila mula sa demonyo. Lahat sila ay nagkakasama bilang isang koponan upang harapin ang mga ninja at demonyo. Sa pagkakita sa napakaraming mandirigma laban sa kanya, natural na nakaramdam ng banta ang ninja at nagpasya ang mga demonyo na lumayo sa gulo at iligtas ang kanilang sarili. Hinihiling ni Ninya kay Lafenpan na tulungan siya sa pagpigil sa mga demonyo na makatakas dahil maaaring magdulot ang mga ito ng malaking panganib sa mga mataas na antas na manlalakbay na maaaring nasa labyrinth. Iminumungkahi ni Ninya na gumamit ng pinagsamang mahika para maalis sila at sumang-ayon si Lafenpan. Sinubukan ng diwata ng ninja na si Primus na pigilan sila, ngunit inatake siya ng mahiwagang pana ng salamangkero na si Richie. Nang makita na nasa panganib ang kanyang mga kaibigang demonyo, tinanggap ng ninja ang suntok ng pinagsamang mahika, handang mamatay kapalit ng kanyang mga minamahal na kaibigan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumayo siya para sa walang pag-iimbut na mga dahilan at hindi nagtagal ay naramdaman niya ang mahika at ang mga demonyo ay nakatayo doon na naguguluhan. Ipinahayag ng ninja na isinasagawa niya ang ekspedisyon para sa babaeng kanyang minamahal, kaya hindi na kailangang pilitin ng mga demonyo ang kanilang sarili na sumunod sa kanya. Tiningnan ni Ninya ang ninja at sinabi sa lahat na walang gaanong epekto sa kanya ang magic shot, pero dapat ay nagdulot ito ng malaking pinsala. Sinabi ni Seido sa lahat na tumigil dahil tapos na ang laban, ngunit sumingit ang diwata sa pagtutol, sinasabing hindi nila sila maaaring iwanan dahil pinaghihinalaan silang pumatay sa ibang mga manlalakbay. Sumigaw sa galit ang diwata ng ninja, sinasabing hindi nila papayagan na makuha ng sinuman ang nakatagong kayamanan ng salamangkero na kumokontrol sa oras, at sinimulan niyang ipatawag ang isang 8 antas na madilim na mahika upang protektahan ang kanyang amo at tulungan itong iligtas ang mangkukulam. Ipinaliwanag ng duwende na ang diwata ay isang itim na kristal na diwata na sapat ang kakayahang mag-imbak ng mahikang enerhiya sa kanyang itim na pakpak.
Lumabas na malalim ang pagmamahal ng diwata sa mangkukulam, dahil palagi siyang hinahabol ng mga manlalakbay na gustong samantalahin ang kanyang itim na pakpak. Upang mailigtas ang sarili mula sa mga adventurer na iyon, nagpasya siyang maging matabang diwata upang hindi na siya interesado ang mga tao. Ngunit dahil mataba siya, bumagal ang kanyang paggalaw ng katawan at sa huli ay nahuli siya ng isa sa mga manlalakbay. Gayunpaman, iniligtas siya ng mangkukulam at dinala sa bahay, at dahil pareho silang itinatakwil, nagkasundo sila ng maayos. Sinabi ng mangkukulam sa kanya na 400 taon na siyang naninirahan sa isang mag-isang kanlungan para sa mga itinatakwil. Sinabi niya sa diwata na siya ay nasa ilalim ng sumpa, at kung siya ay mai-inlove, masisira ang sumpa at mamamatay siya. Gayunpaman, hindi nais ng ninja na isakripisyo ang diwata kaya hinawakan niya ang mga pakpak nito upang pigilan itong gamitin ang itim na mahika nito kay Seido at sa lahat. Sinigawan niya ang ninja na tanggalin ang kanyang mga pakpak para mailabas ang kanyang mahika. Pero hindi makahanap ng lakas ng loob ang ninja para gawin iyon. Kaya ginagamit ng diwata ang kanyang telekinesis na walang kamay at sinasaksak ang kanyang mga pakpak ng 2 punyal sa bawat gilid. Iniaalay niya ang kanyang mga pakpak sa Panginoon ng kadiliman at hindi nagtagal ay may bumagsak na haligi sa loob ng kuweba, na nagpapahiwatig na ito ang madilim na espiritu. Hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang ilang mata sa katawan ng haligi at biglang tumingin ang duwende sa isa sa mga matang iyon at itinapon siya nito sa buong kuweba, na napunit ang kanyang tainga. Biglang may isa pang mata ng haligi na nagpadala ng malakas na enerhiya patungo sa diwata at sa kanyang kasama, na sinalag o hinaranggan ito gamit ang kanyang espada. Hindi nagtagal, natanto niya na ginagamit ng ninja at ng kanyang mga kasama sa grupo ang kanilang sarili bilang sakripisyo upang ipatawag ang mga madilim na espiritu. Ngayon, ang masamang espiritu ay nagdudulot ng malaking pinsala sa loob ng kuwebo at hiniling ni Seido sa salamangkero na gamitin muli ang kanyang 7 Diyos na pamamaraan ng kulog. Itinaas ng salamangkero ang kanyang pala sa hangin at sinimulang bigkasin ang isang grupo ng mga orasayon upang ipatawag ang mga kidlat, habang patuloy si Seido sa pagtulong sa kanya na alalahanin ang mga orasayon. Hindi nagtagal ay tumama ang kidlat sa itim na haligi ng mahika, ngunit sa kasamaang palad ay walang nangyari dito. Ang haligi ay naging sobrang hyper at nagsimulang maglabas ng pulang sinag ng enerhiya mula sa lahat ng mata nito. Hiniling ng duwende sa lahat na puntiryahin ang mata ng haligi, ngunit patuloy nitong hinaharangan ang lahat ng atake at lalong lumalakas sa bawat segundong lumilipas. Sa sobrang lakas nito, walang sino man ang makakalapit sa katawan nito para umatake. Nagsisigaw si Lofenpan sa takot na malapit na siyang maubusan ng kanyang mahikang lakas at pagkatapos ay hindi na niya kayang harangan ang mga atake ni First. Hinihiling ni Seido sa salamangkero na ilabas ang mahika na nagpapahinto sa oras. Tiningnan siya ng salamangkero nang hindi makapaniwala at tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa mahikang iyon. Sumagot si Seido na nang buksan niya ang nakasarang libro na may kabuti, nakita niya ang isang lihim na papel na naglalaman ng mga tagubili ng mahikang kumokontrol sa oras at espasyo. Alam na ni Seido na ang salamangkero ang nag-teleport sa kanya sa mundong ito. Nang marinig ng salamangkero ang mga salitang iyon, bumaha sa kanyang isipan ang mga alaala mula sa kanyang nakaraan. Naalala niya ang mga araw na walang tigil siyang nagtatrabaho sa isang makapangyarihang proyekto sa mahika. Noon, mayroon siyang maliit na anak na babae na siyang buong mundo para sa kanya. Isang araw, ipinangako niya sa kanya na siya ang magiging pinakadakilang salamangkero sa buong lupain, para masaya silang mabuhay ng magkasama sa isang kahangahangang tahanan. Pinangarap niyang ibigay sa kanya ang pinakamagandang buhay, pero abala siya sa kanyang trabaho. Pagkatapos, isang madilim na araw, nagkasakit ng malubha ang kanyang anak na babae. Nakiusap ang kanyang asawa na manatili siya at tumulong sa pag-aalaga sa kanya, ngunit binaliwala niya ito, sinasabing hindi niya maiwan ang kanyang trabaho. Ipinaliwanag niya na kung hindi niya matatapos ang kanyang proyekto, masasayang lahat ng kanyang pagsisikap. Akala niya kapag naging sikat na salamangkero siya, magiging mas maliwanag ang kanilang kinabukasan. Lumipas ang mga araw habang ibinubuhos niya ang sarili sa kanyang trabaho, binabaliwala ang kanyang pamilya. Sa wakas, nakamit niya ang kanyang layunin at nakilala bilang pinakamakapangyarihang salamangkero. Nagmadali siyang umuwi, sabik na ibahagi ang balita, ngunit sinalubong lamang ng nakalulungkot na katahimikan.
Namatay ang kanyang anak na babae dahil sa sakit. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa, na puno ng kalungkutan, na wala na ang kanilang munting anak na babae. Nang mawasak ang kanyang anak, napagtanto niya kung gaano karami ang kanyang isinakripisyo, para lang mawala ang taong pinakamamahal niya. Ang kanyang asawa, na puno ng kalungkutan at galit, ay iniwan siya, at ang salamangkero ay naiwang mag-isa, puno ng kalungkutan at pagsisisi. Sa galit na galit, sinira niya ang kanyang mga mahiwagang libro, isa-isa, hanggang sa makatagpo siya ng isang kakaiba at sinaunang libro. Dito, nabasa niya ang tungkol sa isang misteryosong labyrinth sa hilagang kaharian na nagtataglay ng lihim ng mahikang oras, ang kapangyarihang porangin ang oras. Nagliyab ang pag-asa sa kanyang puso, at nagpasya siyang hanapin ang mahikang ito at ibalik ang kanyang anak. Naglakbay siya patungo sa dakilang labyrinth, walang pagod na hinahanap ang anumang bakas ng makapangyarihang salamangkang ito. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakad-lakad, natisod siya sa isang kakaibang tambak ng mga bagay na tila hindi angkop sa lugar. Kabilang sa kanila ay isang sinaunang sulat na naglalaman ng orasayon na kanyang hinahanap. Pagkuha pa lang niya, isang figure na nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa harap niya. Hiniling ng salamangkero sa estranghero na turuan siya ng mahika, ipinaliwanag na gusto niyang buhayin muli ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, hindi madaling pumayag ang estranghero at hinamon ang salamangkero sa isang labanan, sinasabing kung mananalo lamang ang salamangkero, sa kanya ituturo ang spell sa kanya. Mabangis ang labanan at kapwa sila napagod at nasugatan. Sa wakas, ang estranghero na humanga sa determinasyon ng salamangkero, ay pumayag na ipagkaloob ang kanyang kahilingan. Ngunit sa halip na ituro sa kanya ang spell ng oras, ibang uri ng mahika ang ginamit ng estranghero. Ang salamangka ay nagpakalimot sa salamangkero sa lahat ng kanyang alaala, kasama na ang kanyang anak, asawa, at maging ang kanyang mga pagsisisi. Nang walang alaala ng kanyang nakaraan, napilitan siyang magsimula ng bagong buhay, hindi na binabagabag ng kanyang kalungkutan. Sa huli, nawala sa salamangkero ang lahat ng dating mahalaga sa kanya, naiwan siyang walang alaala at may bagong buhay na mamumuhay ng walang bigat ng kanyang mga alaala. Sa kasalukuyan, tahimik na nakatayo ang matandang salamangkero, sinusubukang buuin ang mga piraso ng alaala habang naglalaro sa kanyang isipan ang mga salita ni Seto. Natanong ni Seto kung siya ba ang nagdala sa kanya sa mundong ito, ngunit halos wala nang maalala ang salamangkero, lalo na ang kanyang kaalaman sa mahika. Malabo ang kanyang isipan, at ang mga salamangkang dating parang natural na lang ngayon ay parang malalayong bulong na lang. Tanging isang mahinang, nananatiling pakiramdam ng isang salamangka ang natitira, na tinatawag na isang sandali ng panahon, at ito ay isang salamangkang nagpapalamig sa lahat para sa isang tibok ng puso. Si Seto, napansin ang pag-aalinlangan ng salamangkero, ay humakbang pasulong at nag-alok ng tulong, gamit ang alaala ng spell na minsan na niyang nakita. Dahan-dahan, sa gabay ni Seto, sinimulang ihanda ng salamangkero ang spell, gamit ang kaunting naaalala niya. Samantala, nagpadala ang duwende ng mensaheng telepathic sa grupo, na nagbabala sa kanila tungkol sa plano. Ang mahika ng kanyang amo ang magsisilbing nakatagong bentahe. Sinabi niya sa kanila na kailangan lang nilang buksan ang mata ng haligi hanggang sa matapos ng salamangkero ang spell. Nang hihikayat, ang koponan ay agad kumilos, bawat isa ay gumagamit ng kanilang natatanging kakayahan upang pigilan ang haligi na magdulot ng karagdagang kaguluhan. Ang elf ng kagubatan ang nag-utos, pinatutulungan si Ralza na protektahan si Giver at Ninya habang siya naman ay nakatuon sa pagpapanatiling bukas ang mata ng Rogue Pillars sa pamamagitan ng pag-udyok dito na magpaputok ng mga sinag. Sa bawat pagsabog, nananatiling aktibo ang mata, na nagpapahintulot sa salamangkero at kay Seto na ipagpatuloy ang kanilang pagbigkas. Ngunit sa sandaling nagsisimula na silang umunlad, dumating ang sakuna. Tinamaan ng sinag si Lafenpan, na nagpabagsak sa kanya at nagpilit sa kanyang lumabas sa laban. Nararamdaman ng salamangkero at ni Seto ang tumataas na pagkaapurahan, alam nilang kailangan nilang bilasan ang proseso upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa kanilang mga kaibigan. Tumalon si Mantle at ang kanyang mga estudyante para takpan sila, na lumilikha ng kalasag ng depensa upang protektahan ang salamangkero habang patuloy siya sa pagbigkas ng orasayon.
Lumalapat ang hangin sa tensyon, bawat miyembro ng grupo ay nakikipaglaban ng buong lakas upang mapanatili ang linya habang nagpupumilit ang salamangkero na maalala ang salamangka. Dahan-dahan, masakit, pinagsasama-sama niya ang huling mga salita, at sa wakas, narating niya ang dulo ng awit. Isang kakaiba at makapangyarihang katahimikan ang bumabalot, at biglang, tumigil ang lahat sa paligid niya. Ang mundo ay nananatiling ganap na tahimik, nakapirmi sa lugar habang humihinto ang oras mismo, gaya ng ipinangako ng salamangka. Ang salamangkero ay tumitingin sa paligid, namangha at naguguluhan sa katahimikang nakapaligid sa kanya. Ang mga kaibigan at kaaway man ng salamangkero ay parehong nakatigil sa kalagitnaan ng pagkilos, nahuli sa isang sandaling nakabitin. Ngunit habang tinitingnan niya ang tanawin, isang bagong alon ng pagkalito ang bumalot sa kanya. Epektibo ang spell, ngunit nag-iisa pa rin siya sa katahimikan, hindi maalala kung ano ang susunod niyang gagawin. Mayroon lamang siyang 100 segundo kasama niya, ngunit patuloy siyang nawawala sa isip at nagtataka kung ano ang susunod na dapat gawin. Sinusubukan niyang gisingin si Seto, pero walang makarinig sa kanyang boses. Bigla siyang tumingin sa kanyang palm at nakita ang isang sulat kamay na hanay ng mga tagubili na nagsasabing atakehin niya ang mga mata gamit ang mahika, at bigla niyang napagtanto na si Seto ang gumawa nito para tulungan siya kapag nakatigil ang oras. Sinakop ng positibong enerhiya ang salamangkero na sumigaw na maghihiganti siya sa haligi, dahil sinaktan nito ang kanyang mga kasamahan na parang kanyang mga anak. Sa sobrang galit, sinimulan niyang bigkasin ang isa pang mahikang orasayon upang buhayin ang isang mahika na nagpapataas sa lahat ng mahikang kapangyarihan hanggang sa sukdulan. Pinagsama niya ang lahat ng kanyang lakas na bumuo ng isang makapangyarihang spell ng apoy na sapat upang wasakin ang haligi, at pagkatapos ay tumalon siya patungo rito, ngunit bigla siyang tinamaan ng masakit na mga alaala. Nagkakaroon siya ng mga flashback ng mga alaala ng mangkukulam at ng ninja kung saan umiiyak siya sa tabi ng halos patay na mangkukulam, at sinabi sa kanya ng diwata ang tungkol sa isang salamangkero na makakapagligtas sa buhay ng mangkukulam. Natanto niya na ginagawa ng kanyang kaaway ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig at katapatan, at kung babagsakan niya ang masamang espiritu sa ganitong paraan, walang paraan upang mailigtas ang ninja at ang kanyang mga kaalyado. Ngunit alang-alang sa kanyang mga kaibigan at kaalyado, inatake niya ang haligi gamit ang nakakatakot na mahika, at hindi nagtagal ay nagsimulang muling tumakbo ang oras. Nakikita nilang lahat na nagsisimulang gumuho ang haligi sa harap nila, at ang kamay ng salamangkero ay bumagsak sa lupa, hiwalay sa kanyang braso. Nagulat ang lahat sa eksenang nagaganap sa harap nila, ngunit kalmadong sumagot ang salamangkero na ayusin nila ang pakpak ng diwata na baka nahulog sa kung saan habang ginagamit niya ang kanyang itim na salamangka. Sinusubukang magprotesta ni Railza, sinasabing sinubukan silang patayin ng ninja at ng kanyang mga kasamahan, kaya wala silang obligasyon na tulungan sila. Sumagot ang salamangkero na bago pa man niya ilabas ang kanyang mahika, nakita niya ang kanilang mga alaala at hindi na niya sila kayang patayin. Kaya naman ginamit niya ang kalahati ng kanyang mahika para umatake upang maiwasan ang pagpatay sa kanila, at kasabay nito ay inaktibo niya ang pagpapawalang bisa ng mahika. Naging matagumpay ito ng husto, ngunit dahil kalahati ng kanyang mahika ay napilitang damaloy pabalik, nawala ang kanyang braso sa proseso. Nang marinig ito, napaluha si Railza habang tumatakbo pasulong para yakapin siya. Hindi nagtagal, nagsimula na silang hanapin ang mga pakpak ng diwata at pagkatapos ng kaunting paghahanap sa ilalim ng bato, nakita nila Fenpan ang isang pares ng itim na pakpak. Nag-alok si Guyver na tulungan siyang ikabit ang mga pakpak sa katawan ng diwata sa tulong ng kanyang mahika. Ngunit nang akmang ilalagay na nila Fenpan ang mga pakpak, gumalaw ang diwata sa palad ng nagbibigay at galit na nagpahayag na hindi siya tatanggap ng limos mula sa isang taong nakikipagkaibigan sa mga tao. Itinuro ni Fenpan ang ninja at sumagot na maayos din ang pakikipagkaibigan ng diwata sa isang tao, kaya sa huli, pareho silang masaya sa mga tao. Nakatayo ang ninja na napapaligiran, ang mukha ay puno ng pagsisisi at kalungkutan. Hiniling sa kanya na ibalik ang 2 demonyo sa daigdig ng mga demonyo, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito magagawa sa sarili niyang kagustuhan. Ang 2 demonyong ito ay matagal nang kasama niya, binubuntutan ang kanyang mga hakbang, at sila ang sanhi ng mga kamakailang pag-atake sa mga kalapit na nayon.
Inamin ng ninja ang kanyang pagkakasala at sinabing tatanggapin niya ang anumang parusa, kahit kamatayan, para sa abalang dulot niya. Gayunpaman, nagmamakaawa siya sa diwata at sa dalawang demonyo na huwag silang saktan pa, umaasang maprotektahan sila mula sa karagdagang pinsala. Isang duwende sa mga kalapit na manlalakbay ang maingat na nanunood sa kanya, pakiramdam na may mas malalim pang kwento ang ninja. Pagkatapos ng maikling paghinto, tinanong ng duwende kung hinahanap ng ninja ang isang partikular na makapangyarihang salamangkero, ang isa na may kakayahang kontrolin ang oras. Lumiwanag ang mga mata ng ninja sa tanong. Tumango siya, na nagkukumpirma na talagang narinig niya ang tungkol sa gayong salamangkero, at alam pa nga niya ang pangalan ng salamangkero na si Crom. Ang Crom na ito ay isang taong pinaniniwalaan ng ninja na maaaring may susi sa pagwawasto ng kanyang mga nakaraang pagkakamali, marahil ay mailigtas pa nga ang isang nawalang kaibigan na hindi niya malimutan. Tumingin ang duwende sa direksyon kung saan ginagamot ni Montel at ng ilang iba pang manlalakbay ang braso ng isang salamangkero na malinaw na nasugatan. Ibinunyag ng duwende sa ninja na ang salamangkero na hinahanap niya ay nasa mismong harapan niya. Ang nasugatang salamangkero ay si Crom, na may napakabihira at makapangyarihang ranggo kaya't kilala siya bilang isang salamangkero ng ranggong walang laman. Siya ay isa sa pinakamahusay na salamangkero sa sikat na silangang kaharian, at ang kanyang reputasyon ay kumalat sa malayo at malawak. 10 taon na ang nakalipas, naging kilala siya nang magsimula siyang galugarin ng mapanganib na Great Labyrinth, isang lugar na puno ng hindi mabilang na misteryo at panganib. Ang mga nagawa ni Crom ay nagbigay sa kanya ng katayuan bilang isang alamat, at nang marinig na ang salamangkero na nakatayo sa kanyang harapan ay talagang si Crom, na puno ng kaunting pag-asa ang ninja. Tumitibok ng mabilis ang puso ng ninja habang nakatingin siya sa salamangkero, ang isip niya ay puno ng mga posibilidad. Kung makokontrol ni Crom ang oras, baka matulungan niya ang mga ninja na iligtas ang isang makapangyarihang mangkukulam na nawala ng maraming taon at muling pagtagpuin siya sa kanyang matagal nang nawawalang kasintahan. Nagsisimulang mawala ang kanyang paghihirap, napapalitan ng pinakamaliit na sinag ng pag-asa. Ngunit biglang, 3 espada ang itinulos sa lupa mismo sa harap ng ninja, na pumutol sa kanyang mga iniisip. Napatangala siya, nagulat, nang 2 aninong figure ang lumabas mula sa kadiliman, nakatago ang mga mukha ngunit nakakatakot ang kanilang presensya. Tahimik silang gumagalaw, dumadaloy ang kanilang madilim na kapa, at hindi mababasa ang kanilang mga ekspresyon habang papalapit sila sa ninja at sa grupo ng mga adventurer. Ipinahayag ng 2 lalaki na parurusahan nila ang ninja dahil sa pagpatay at inutusan ang mga espada. Ngunit bago pa man mahawakan ng mga espada ang ninja, tinanggap ng kanyang kasamang demonyo ang atake para sa kanyang sarili. Ang isa pang demonyo ay galit na nagmarcha sa harap ng 2 lalaki at binabalaan sila na kung ilalagay nila ang kanilang maruming kamay sa kanyang amo, tatapusin niya silang 2. Ngunit biglang nagbago ang isa sa mga lalaki at naging demonyo, na nagpapakita na siya ang tiyuhin ng demonyong nagtatrabaho para sa ninja sa sandaling nagsimula silang mag-usap tungkol sa magagandang alaala ng nakaraan. Nang makita ito, kinumpirma ng Blackwings Fairy na ang Holy Knight ay talagang demonyo at mataas pa ang ranggo. Tinanong ni Sedu si Loafenpan kung ilang tao na ang napatay ng mga palihim na atake ng demonyo, at sumagot siya na 2 ang hindi pa nakumpirmang nabuhay at isang banal na kabalyero at isang salamangkero mula sa ibang kaharian. Lumalabas na ang salamangkero at kabalyero ang 2 lalaking nasa harap nila, at isa sa kanila ay ang ministro ng hari. Gayon din, kung mapapatawad ng 2 lalaking ito ang ninja, hindi siya bibitayin. Hindi nagtagal, tinanong ng ninja ang salamangkero kung matutulungan niya itong paikutan ang oras, at sumagot ang salamangkero na kaya lang niyang itigil ang oras sandali. Ang taong talagang makakagawa ng mahikang pabalik oras ay ang salamangkero na nagdala ng mga bagay mula sa ibang dimensyon patungo sa mundong ito, ngunit napagod siya sa mundo at pumunta sa ibang lugar. Walang ideya ang salamangkero kung nasaan ang estranghero, maaaring nasa daigdig ng mga demonyo, daigdig ng mga espiritu, o baka nasa mundo ng mga tao, kung saan nagmula si Sedu, at imposibleng mahanap siya. Lumapit ang ministro at sinabing baka may ibang paraan para mailigtas ang mangkukulam. Ang hari na kanyang pinaglilangkuran ay may kakayahang magsagawa ng mahikang iyon, ngunit kailangan ito ang buhay ng isang taong may kaugnayan sa mangkukulam. Parehong humarap ang mga demonyo sa ninja,
Hinihimok siyang huwag isuko ang kanyang buhay at baka may ibang paraan para muling buhayin ang mangkukulam, ngunit hiniling ng ninja sa ministro na gamitin ang kanyang buhay. Ipinahayag niya na kung bibitayin din lang siya, gagamitin niya ang kanyang buhay upang protektahan ang babaeng kanyang minamahal. Sumagot ang ministro na dapat tretuhin ang ninja ayon sa mga batas ng kaharian, ngunit kung magkukunwari ang lahat na hindi nakikita ang kanyang mga krimen at patawarin siya, maaaring may ibang paraan na maisaayos. Hindi nagtagal, nagpa siya ang lahat na patawarin ang ninja at sinabi ni Sedo na kung nais ng ninja na maging kapaki-pakinabang sa isang tao, dapat siyang payagan na gawin iyon. Mamaya, ibinalik ang mga demonyo sa kanilang mga tahanan at nakipag-ugnayan ang ministro sa hari na makakabasag sa sumpa ng mangkukulam. Naghahanda na siyang gamitin ang mahikang teleportasyon upang dalhin sa kanya ang ninja. Pagkatapos ma-teleport ang ninja, tinanong ni Lefanti si Sedo kung nakita na niya ang robot vacuum na hinahanap niya, at sinabi nitong hindi pa niya nakikita. Idinagdag niya na hindi siya partikular na nakatuon dyan. Sabi ng salamangkero, malamang na tinawag ng salamangkerong maaaring nanirahan dito noong nakaraan ang mga bagay na ito nang buksan niya ang mga pinto patungo sa ibang mundo. Hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang iba pang mga salamangkero sa labyrinth, na nagpapahiwatig na naging sikat ang bagong lugar. Sa kabilang banda, sinamahan ng hari ang ninja na iyon sa bahay ng mangkukulam upang basagin ang sumpa sa naghihingalong mangkukulam. Sinabi ng ninja sa hari na ang kanyang padalos-dalos na pagmamahal sa mangkukulam ang naging dahilan upang ito ay tumanda, at nang una niyang napagtanto na kung paanong nagmamalasakit siya sa kanyang mga kaibigan, ang mga taong kanyang pinatay ay tiyak na mayroon ding mga mahal sa buhay. Sumagot ang hari na ang katotohanang hindi niya napagtanto ang isang bagay na kasing simple nito hanggang ngayon ay nagpapamukha sa kanya na isang maliit na tao. Hindi nagtagal, itinaas niya ang kanyang espada at sinugod ang ninja upang basagin ang spell, ngunit ang hari, bilang isang mabait na tao, ay hindi pinatay ang ninja kundi pinutol ang isa sa kanyang braso at binti. Lumabas ang mangkukulam mula sa kanyang silid, ang kanyang itsura ay bumalik sa kabataan at lakas matapos ang mahabang pahinga. Makinis ang kanyang balat, maliwanag at masigla ang kanyang mukha, at hindi maikakaila ang kanyang lakas. Habang naglilangon siya sa paligid, napansin niya ang isang figure na naghihintay malapit, isang nag-iisang ninja na tahimik na nakatayo, ngunit mabilis niyang napansin na wala itong isang kamay at isang binti. Ang pagkawalang ito, bagaman masakit, ay tila hindi gaanong nakakaabala sa kanya kumpara sa patuloy niyang pagtingin sa kanya. Ang hindi niya namamalayan, gayunpaman, ay ang lalaking nasugatan na ito ay dumanas ng matinding paghihirap at sakripisyo para sa kanyang kapakanan. Hindi niya alam, isinuko ng itim na pakpak na diwata ang sarili niyang pakpak para iligtas siya, iniligtas ang buhay nito sa malaking personal na sakripisyo. Ang pakpak ng diwata ang kanyang pinakamamahal na pag-aari, ang buod ng kanyang pagkatao, ngunit pinabayaan niya ang mga ito upang iligtas ang tapat na ninja na ito. Ang mangkukulam, na matagal nang natutulog ng mahimbing, ay nakalimot ng maraming bagay tungkol sa kanyang nakaraan at sa mga taong nagmamalasakit sa kanya, kabilang na ang ninja na nakatayo sa kanyang harapan ngayon. Nang hindi siya nakikilala, nagbigay siya ng casual at walang pakialam na sulyap sa direksyon niya at nagsimulang lumakad palayo. Habang pinapanood ito, nakaramdam ng sakit sa puso ang ninja, napagtanto na wala siyang naaalala sa kanilang ugnayan. Tahimik siyang lumingon upang umalis, mabigat ang puso sa mga salitang hindi pa nasasabi, ngunit, nang magsimula na siyang lumayo, lumitaw ang itim na pakpak na diwata, nilalay siya sa nagbabagang tono, hinihimok siyang huwag umatras nang hindi sinasabi ang katotohanan niya, nang hindi inaamin ang pagmamahal niya sa taong matagal na niyang pinakaiingatan ng tahimik. Ngunit ang ninja, na puno ng pagpapakumbaba at pasasalamat, ay sumagot na hindi mahalaga kung hindi kinikilala ang kanyang pagmamahal. Kontento na siya sa pagkaalam na ligtas at buhay siya. Ang diwata, na nagalit sa pagtanggi niya na ipahayag ang kanyang damdamin, ay naglabas ng galit na sigaw, na nagpapaalala sa kanya ng mga sakripisyo nito. Itinuturo niya na ibinigay niya ang kanyang mga pakpak, naging mas mahina at mas payat sa proseso, lahat para makita ang pag-ibig nito na natupad. Sa pagtanggi na payagan siyang umalis ng duwag, hinahamon niya itong manatili, harapin ang mangkukulam ng buong tapang, at subukang muling makuha ang puso nito. Sa sandaling iyon, habang bumabalik ang ninja, napansin niya na may dalawang kainahinalang figure na papalapit sa bruha.
Sa simula, ipinapalagay niya na malakas pa rin ito upang harapin ang mga walang kwentang banta at hindi siya nakialam. Ngunit ang itim na pakpak na diwata, na matalino at mapagmasid, ay nagpaalam sa kanya na wala siyang nararamdamang mahika sa loob ng mangkukulam at tila nawala ang kapangyarihan nito sa mahabang pagpapahinga nito. Ang pagtuklas na ito ay nagtulak sa ninja na kumilos, at nang walang karagdagang pag-aalinlangan, nagmadali siya patungo sa mangkukulam, determinadong protektahan siya mula sa anumang pinsala. Mabilis niyang pinaalis ang dalawang lalaking naglakas loob na lumapit sa kanya. Sa kanyang pagtataka, lumalabas na ang dalawang figurang ito ay hindi ordinaryong mga salarin, kundi ang kanyang sariling mga sinumpaang kapatid, mga demonyong dumating kasama ang itim na pakpak na diwata upang gampanan ang isang papel sa kanyang kwento ng pag-ibig. Sila rin ay dumating upang tulungan siyang malampasan ang kanyang takot at makuha muli ang puso ng mangkukulam, umaasang sa pamamagitan ng kanilang pakikialam, sa wakas ay mapagtanto ng ninja at ng mangkukulam ang kanilang pag-ibig at magkasama. Nagpaalam ang mga manlalakbay sa isa't isa sa labasan ng labyrinth, bawat isa ay naghiwalay ng landas, ngunit nangakong muling magkikita kapag pinayagan ng tadhana. Magkasama silang bumalik sa bayan, kapwa pagod at nakamit ang kanilang layunin. Nagpasya silang magpahinga sa isang malapit na bahay-pahingahan, isang komportableng lugar na puno ng mainit na samyu ng masarap na pagkain, na ginagawa itong perpektong lugar para mag-relax pagkatapos ng kanilang mahirap na paglalakbay. Nagtipon-tipon sa paligid ng isang malaking mesa, nagbabahagi sila ng kanilang mga kamakailang kwento, nagtatawanan, at nagpapasalamat sa ugnayang nabuo nila sa kanilang pinagsamang pakikipagsapalaran. Habang nasisiyahan sila sa kanilang pagkain, sa wakas ay may nagtanong sa tanong na nasa isip ng lahat, at gusto nilang malaman kung paano nagawang dalhin ng mahiwagang salamangkero sa kanila si Seto. Inamin ng salamangkero na halos hindi na niya maalala ang mga detalye. Naaalala niya na nag-eensayo siya ng kanyang mahika isang araw, gaya ng madalas niyang ginagawa, at pagkatapos, bigla na lang, lumitaw si Seto sa kwarto ni Rails, na parang sa pamamagitan ng tadhana o pagkakataon. Misteryo pa nga ito para sa kanya, at nagpapahayag siya ng pagkasala, na ipinapaliwanag na hindi niya sinadyang dalhin si Seto sa kanilang mundo nang walang pahintulot nito. Gayunpaman, si Seto, na pinahahalagahan ang katapatan ng salamangkero, ay walang anumang sama ng loob at sa katunayan, nagpapasalamat siya sa pagbabagong ito ng kapalaran, dahil nailigtas siya nito mula sa isang kakilakilabot na aksidente sa sarili niyang mundo. Ang grupo ay tahimik na nakaupo sa pagmumuni-muni hanggang sa magsalita si Laf at Pan ng isang ideya na matagal nang naglalaro sa isipan ng lahat. Iminumungkahi niya na kung sapat ang lakas ng mahikang ginamit ng salamangkero upang dalhin si Seto sa kanilang mundo, marahil ay magagamit din ang parehong mahika upang ibalik siya sa pinanggalingan niya. Ang posibilidad ay nagdulot ng iba't ibang emosyon sa paligid ng mesa, bawat miyembro ay nag-iisip kung ano ang kahulugan nito. Para kay Railsa, na naging malapit kay Seto dahil sa kanilang mga laban at pinagsaluhang karanasan, ang ideya ng pag-alis niya ay tumatama sa kanyang puso. Naramdaman niya ang pagdagsa ng pagtutol at naalala ang pangako ni Seto na mananatili sa kanyang tabi at makikipagtulungan sa kanya hanggang sa huli. Ang pag-iisip na maghiwalay sa kanya ay tila napakasakit para kayang tiisin, dahil pinahahalagahan niya ang pagkakaibigan at lakas na dinala niya sa kanyang buhay. Idinagdag niya na nagsimulang tumaas ang reputasyon ng kanilang partido matapos sumali si Seto sa kanila at kung babalik siya, mawawalan sila nang wala siya. Sa pagsasabi nito, nagmamadaling lumabas siya ng bahay-pahingahan na may luha sa kanyang mga mata, habang si Seto ay nag-aalalang sumusunod sa kanya sa labas. Nagsimulang maghanap ang lahat kay Seto at Railsa, nag-aalala na baka nagtatago ang mga halimaw sa kadiliman at naiwan din ni Railsa ang kanyang espada. Si Seto, isang tahimik na manlalakbay mula sa ibang mundo, ay nagkakagulo sa kanyang sarili tungkol sa kanyang lugar, lalo na sa kanyang relasyon kay Railsa, isang makapangyarihang mandirigma. Tila nararamdaman ni Railsa ang kanyang pagkabahala kaya sa isang sandali ng kanilang pagkasama, tinanong niya siya tungkol sa kanyang pagnanais na bumalik sa kanyang sariling mundo. Inamin ni Seto na hindi talaga niya nais bumalik, na isiniwalat na walang tunay na nagkakagusto sa kanya doon. Sa sandaling magsimula siyang magkwento, biglang lumitaw mula sa dagat ang isang napakalaking, nakakatakot na halimaw na parang centipede, na natatakpan ng makapal na baluti.
Mabilis ang nilalang, diretso itong sumusugod kay Railsa, ang matatalim nitong kuko ay nakahanda ng sumalakay. Nang inag si Seto, nalumpasan ng kawalan ng pag-asa, hindi makapagpigil habang naabot ng halimaw si Railsa. Malalim na nakabaon ang mga kuko ng halimaw sa kanyang baluti at takot na nanunood si Seto, nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, ikinagulat niya, si Railsa ay nagpakita ng hindi kapani-pani walang lakas, hinati ang halimaw gamit ang kanyang sariling mga kamay, at malinis itong hinati sa dalawa. Habang walang buhay na bumabagsak sa tubig ang katawan ng halimaw, nakatayo si Railsa na nagtatagumpay ngunit halatang nanginginig, at hindi mapigil ang bamaha ang kanyang damdamin. Ipinakita niya kay Seto, sa pamamagitan ng tingin sa kanyang mga mata at sa lakas ng kanyang mga kilos, kung gaano niya kahalaga ito. Tila sinasabi niya sa kanya ng walang salita na siya ang pinakamahalaga sa kanya sa buong mundo. Si Seto, na medyo natatakot pa pero gumaan ang pakiramdam dahil ligtas siya, ay lumapit para suriin ang mga sugat nito. Napansin niya ang ilang peklat at, ng maingat na kamay, nilagyan ng maliit na benda ang isa sa mga ito, na nagpapaalala sa kanya na uminom ng anti-venom potion bilang pag-iingat. Sa sarili niyang tahimik na paraan, ipinakita ni Seto kay Railsa na siya rin ay lubos na nagmamalasakit sa kanya, at ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na manatili sa tabi ng taong tunay na nangangailangan sa kanya. Naantig si Railsa ngunit sinubukan niyang itago ang kanyang emosyon, sa halip ay sumulyap sa bumagsak na halimaw na parang sinusubukang ilihis ang kanyang sarili mula sa matinding sandali. Sinubukan pa nga niyang baguhin ang paksa ng usapan sa pamamagitan ng pagkomento sa lumalaking kaalaman ni Seto tungkol sa mga halimaw, sinisikap na ibalik ang saya sa kanilang pakikipag-ugnayan. Bago pa man nila mapagtuunan ng pansin ang kanilang nararamdaman, dumating na ang salamangkero at si Laffenpan sa eksena. Si Railsa, na may patuloy na pag-aalala sa kinabukasan ni Seto, ay nagtanong sa matandang salamangkero kung magagamit niya ang kanyang mahika upang ibalik si Seto sa kanyang orihinal na mundo. Pinag-isipan ng salamangkero ang ideya, ngunit ipinaliwanag niya na kahit pa mayroon siyang tamang aklat ng mga salamangka, ang pagbabalik kay Seto sa kanyang mundo ay maglalagay sa kanya sa eksaktong sandali at sitwasyon na kanyang iniwan. Nasa harap mismo iyon ng malaki at mabilis na truck na unang nagdala sa kanya sa mundong ito, na nag-iwan sa kanya sa halos tiyak na kamatayan. Bagaman nagdadala ng panandali ang kalungkutan sa isipan ni Seto, mabilis niya itong pinawi ng kaunting pag-asa, sinasabing hindi naman siya balak bumalik. Natanto niya na sa wakas ay nakahanap siya ng lugar kung saan siya kailangan at, higit sa lahat, tinatanggap. Sa muling pagtibay ng kanyang determinasyon, nagpa siya siyang manatiling isang adventurer kasama sina Railsa at ang kanilang mga kasama, tinatanggap ang mga panganib at kababalaghan ng bagong buhay na ito. Lahat sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, ang kanilang ugnayan ay mas matatag kaysa kailanman habang magkakasamang humaharap sa mga bagong hamon, nagtitiwalang magtutulungan sila sa labanan at sa buhay. Makalipas ang ilang buwan mula sa matinding labanan sa Dark Spirits, nakatanggap ng nakakagulat na balita mula sa isang mensahero sina Railsa, Laffenpan, at Seto na pumanaw na ang salamangkero. Nagulat ang grupo, lalo na si Railsa, na agad na puno ng pakiramdam ng pagmamadali. Iniisip niya ang bawat posibleng solusyon para muling buhayin siya, tinatanong ang mensahero kung mayroon siyang anumang potion para muling buhayin o kung maaari nilang dalhin ang katawan sa malapit na templo para muling buhayin. Ngunit binabalewala ng sugo ang kanyang mga alalahanin, na ipinapaliwanag na ang pagbuhay sa isang katawan sa pamamagitan ng formal na pamamaraan o kahit na ang pagpipreserve nito sa morgue ay nangangailangan ng malaking pondo, na hindi niya o sino man ang gustong gastusin. Sa isang walang pakialam na tono, binanggit niya na ang katawan ng salamangkero ay inilagay sa isang simpleng kubo upang maiwasan ang pagkasira, ngunit kahit iyon ay hindi lubos na nakapagpanatili sa kaligtasan nito. Nakamagat ng bahagi ng katawan ng salamangkero ang isang ligaw na aso, kaya wala silang pagpipilian kundi ang mabilis siyang ilibing upang maiwasan ang karagdagang paglapastangan. Mamaya, binisita ng grupo ang libingan ng salamangkero para magbigay galang, at malinaw na bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng matinding pagsisisi at kalungkutan. Si Laffenpan, na may kaalaman sa mahika at sa mga limitasyon nito, ay nagpahayag na ang mahikang pampabuhay ay malamang na hindi epektibo kapag nasira ang katawan, at tiyak na imposible kung ito ay nailibing na.
Sa kabila ng kanyang pangangatwiran, hindi maalis ni Seto ang kanyang kawalan ng paniniwala at pagkasala sa pagkamatay ng salamangkero, nahihirapang tanggapin na ang kanilang mga pagtatangkang iligtas siya gamit ang isang panlunas ay huli na. Para sa kanya, tila hindi kapani-paniwala na ang salamangkero ay nag-api lamang ng lason, gayong nalampasan nila ang mas mapanganib na mga pagsubok ng magkasama. Ibinahagi ni Railza ang kanyang pagkadismaya, nahihirapang tanggapin ang ideya na ang isang makapangyarihan tulad ng salamangkero ay maaaring mamatay sa labas ng labanan. Dahil sa isang munting pag-asa, iminungkahi ni Seto na isaalang-alang nila ang posibilidad na hukayin ang bangkay upang kahit man lang subukan ang isang spell para buhayin ito. Ngunit alam ni Railza na kakailanganin nito ng malaking donasyon sa simbahan at isang gastusin na hindi nila kayang bayaran, lalo na't hindi biro ang pagbuhay sa isang mataas na antas na salamangkero. Alam din niya na habang lumilipas ang panahon, malaki ang pagbaba ng tsansa ng matagumpay na pagbuhay. Gayunpaman, sinabi ni Seto na sa mundong ito, hindi katulad ng pinanggalingan niya, ang kamatayan ay hindi kailangang maging ganap na wakas, at bawat sandaling lumilipas ng walang pagkilos ay nagpapababa sa kanilang pagkakataong muling buhayin ang salamangkero. Ipinipilit niya ang ideya na dapat nilang samantalahin ang anumang pagkakataon na mayroon sila, gaano man kaliit, upang parangalan ang kanilang kaibigan at subukang ibalik siya. Dahil sa inspirasyon ng kanyang determinasyon, sumang-ayon sa kanya sina Luff at Pan at nagpasya na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Inihahanda niya ang sarili upang tipunin ang mga kinakailangang kagamitan para sa pagbuhay, planong bisitahin ang tindahan ng mahika at kunin ang kanilang kailangan, habang inuutusan sina Railza at Seto na maghanap ng angkop na mga kagamitan sa paghuhukay. Sa pagpunta niya sa tindahan, iniisip ni Lofa kung gaano kahalaga si Seto sa kanilang paglalakbay. Alam niya na kung wala siya, malamang na sumuko na sila noon pa. Upang mahanap ang mga kagamitang kailangan nila, nagpupunta siya sa iba't ibang tindahan, naghahanap. Pero bawat lugar na binibisita niya ay puno ng tao, napakaabala kaya tila imposible nang makuha ang kailangan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, dahil sa pagkadismaya at pagkabigo, bumalik siya sa libingan. Gayunpaman, nang dumating siya, nagulat siya. Ang maingat nilang hinukay na libingan ay walang laman na ngayon, ang lupa ay nakakalat sa paligid, at ang katawan ng salamangkero ay hindi makita kahit saan. Sa sandaling iyon, dumating sina Seto at Railza, at sila rin ay nagulat nang makita ang nag-ambalang libingan. Pero bago pa nila maintindihan ito, may kakaibang bagay na nakakuha ng kanilang pansin. May isang figure na nakatayo sa malayo at mukhang isang lalaking nakabalot sa madilim at punit na kapa at may suot na matangkad at matulis na sombrero, parang isang salamangkero. Gayunpaman, may mali sa kanya. Ang figurang ito ay nag-iisa, nagpapalabas ng mga alon ng apoy sa kalangitan sa magulong pagsabog. Nakatitig sila, hindi maintindihan kung ano ang kanilang nakikita, at habang nanunood sila, lalong nagiging malinaw na hindi ordinaryong tao ito. Ang figure ay mukhang kalansay, ang mga walang laman nitong mata ay nagliliwanag na may mabangis, hindi likas na liwanag. Sa isang sandali, nagtataka sina Railza at Seto kung baka ito ang kanilang salamangkero, na somehow ay nabuhay muli sa baluktot na anyong ito. Pero habang tinitingnan nila ng mas malapitan, napagtanto nila na tila hindi niya sila nakikilala. Wala lang siyang tigil sa pagpapalabas ng apoy ng walang pokus o kontrol. Nang mapagtanto nilang nasa tunay na panganib sila, nagtago sina Railza at Seto sa likod ng isang malaking bato, sinaksik ang kanilang sarili dito upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga pag-ataking nagliliyab. Mabilis na nag-iisip si Railza habang naiintindihan niya ang kabigatan ng kanilang sitwasyon. Alam niya na kung magtatago lang sila, baka sila mismo ang puntiryahin ng kalansay, at wala silang paraan para makatakas. Sa kanyang puso, nararamdaman niyang wala silang pagpipilian kundi harapin ang banta na ito, kahit na mapanganib ito. Sa pagtitipon ng kanyang lakas ng loob, nagpasya siyang kailangan niyang kumilos. Tumakbo siya sa bukas na buhangin patungo sa kalansay, kasama si Seto sa kanyang likuran, parehong umaasang matapos na ang nakakatakot na pagsubok na ito. Habang papalapit si Railza, itinaas niya ang kanyang espada at buong lakas na sinaksak ang ulo ng kalansay. Tumama ang kanyang talam ngunit sa kanyang pagkabigla, halos walang nagawa ito. Nayanig ang ulo ng kalansay dahil sa lakas ng pagkakabangga, ngunit nanatili itong buo, bahagyang naapektuhan.
Mabilis na natanto ni Railza na walang silbi ang kanyang sandata laban sa kaaway na ito. Tanging isang mahiwagang sandata lamang ang makakabutas sa depensa ng kalansay na ito, at nagsimula siyang magpanik at patuloy na umiiwas sa walang tigil na pag-atake nito, habang sinusubukang maghanap ng ibang paraan para labanan ito. Nang makita ni Seto na nahihirapan si Railza, nagkaroon siya ng ideya. Tumakbo siya patungo sa kanya, dala ang isang bote ng banal na tubig. Kung maibubuhos ito ni Railza sa kanyang espada, baka maging mahiwagang sandata ito at sapat na malakas para talunin ang kalansay. Ngunit habang sinusubukan ni Seto na iabot sa kanya ang bote, lumingon sa kanila ang kalansay at nagpakawala ng malakas na bagzo ng apoy. Agad-agad winasak ng pagsabog ang bote, na nagkalat ng banal na tubig sa buhangin. Parehong nakaramdam ng takot sina Railza at Seto nang mapagtanto nilang nawala na ang kanilang huling pag-asa. Inihahanda na ngayon ng kalansay ang isa pang, mas malakas na atake na direktang nakatuon kay Railza. Biglang, sa sandaling tila nawala na ang lahat ng pag-asa, isang malakas na puwersa ang tumama sa kalansay mula sa hindi inaasahang direksyon. Napakalakas ng pagtama kaya natanggal ng tuluyan ang ulo ng kalansay, at nagpagulong-gulong ito sa buhangin. Nagulat sina Railza at Seto, tinitingnan kung sino o ano ang nakialam. Nakita nila ang isang aninong figure na lumalabas mula sa kalayuan. Ang figurang ito ay kahawig ng kanilang salamangkero sa kakaibang paraan, bagaman tila iba ito. Ang anino ay bumubulong, inuulit ang isang bagay sa isang tinig na tila pamilyar. Tumalon ang puso ni Railza nang makilala niya ang boses, at walang duda na ito ang boses ng kanilang salamangkero. Halo ng ginhawa at pagkalito ang bumalot sa kanila. Naramdaman ni Seto ang isang alon ng ginhawa, natutuwa na makitang buhay pa rin ang kanilang kaibigan sa anumang paraan. Ngunit habang papalapit sila, nakita nila na ang hitsura ng salamangkero ay malayo sa normal. Ang kanyang katawan ay butot balat, ang kanyang mukha ay payat, na may walang laman na mga mata na nakatingin sa kanila na tila tulala. Nang subukang unawain ni Railza kung ano ang nangyari, tila nalilito rin ang salamangkero, na natatandaan lamang na nakahiga siya at pagkatapos ay nawala ng malay. Pero pagkatapos, may kakaibang nangyayari. Dahan-daang nagbabago ang anyong buto ng salamangkero, unti-unting bumabalik ang laman at buto, unti-unti. Ang kanyang walang laman na mukha ay nagsisimulang magkaroon ng pamilyar na mga katangian, ang kanyang balat at balbas ay muling lumilitaw sa mga bahagi hanggang sa wakas ay tumayo siya sa harap nila, mukhang ang salamangkero na kanilang kilala. Bagaman guminhawa si Railza nang makita siyang buhay, hindi niya maiwasang medyo mandiri sa pagbabalik ng kanyang mga katangian sa nakakabagabag na paraang ito. Sa kabila ng kakaibang pakiramdam, pareho silang nakaramdam ng katiwasayan na muling kasama ang salamangkero, handang harapin ang anumang panganib na naghihintay sa kanila. Mamaya sa bahay pahingahan, sinabi ng salamangkero sa kanila na pumirma siya ng kontrata para sa muling pagkabuhay, na nangangahulugang kahit mamatay siya, babalik siyang buhay pagkalipas ng isang araw. Ito ay mataas na antas ng mahika at epektibo lamang minsan. Nagsasaya si Saito sa pagkasabi na natutuwa siyang makitang buhay na muli ang salamangkero. Ngunit biglang nagiging kalansay ang mukha ng salamangkero at pagkatapos ay bumabalik sa normal, na nagpapahiwatig na ang salamangka ay patuloy na bumabalik sa kanya, na nagiging sanhi upang paulit-ulit siyang maging kalansay. Ipinahayag ni Lofa na nawawala ang bahagi ng katawan ng matandang lalaki at iyon ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang mahikang pampabuhay sa kanya at wala silang magagawa tungkol dito. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, pumasok sa bahay pahingahan ang duwendeng nagmamahal sa salamangkero at ipinahayag na tutulungan niya ang salamangkero. Ipinakita niya sa kanila ang malaking ensiklopedya ng mahika na naglalaman ng lahat ng mga salamangka, na tinatawag na Magicpedia. Ayon sa libro, kapag nabigo ang mahikang pampagbuhay dahil nawawala ang isang bahagi ng katawan, kailangan nilang ibalik ang nawawalang bahagi. Kahit kainin at ubusin ang laman, mananatili ang mahikang enerhiya sa sinumang kumain nito. Kaya kung makita nila ang asong kumain ng bahagi ng katawan ng salamangkero at dalhin ang mahiwagang enerhiya nito, magiging ganap na buhay muli ang salamangkero. Kinabukasan, naglakad sila para hanapin ang aso sa tulong ng duwende, pero hindi nila ma-detect ang mahika. Biglang lumapit sa kanila ang duwende ng kagubatan at takot na takot siya nang makita ang anyong kalansay ng salamangkero.
Pero nang malaman niya kalaunan na sinabi ng may-ari ng bahay pahingahan kay Sado na may pulang marka sa noo ang aso, tila may naaalala siya. Ipinaliwanag niya na may bakanteng trabaho na ipinaskil sa lungsod na ang layunin ay hanapin ang malaking aso na may krus na hugis na peklat sa ulo dahil ito ay umaatake sa mga tao. Pero hindi tinanggap ng duwende ang trabaho dahil mababa ang sahod at may iba siyang ginagawa. Pero ang aso ay nasa labas ng bayan sa kanluran. Nang marinig ito, ipinahayag ni Sado na dapat silang pumunta agad sa lugar na yon. Nakarating sila sa disyerto kung saan nakalibing ang mga bangkay. Huminto ang salamangkero at si Sado sa isang lugar para magpahinga habang nauna naman sina Rilza at ang iba. Sinabi ng salamangkero kay Sado na ulila si Rilza nang makita niya ito. Nawala niya ang kanyang ama dahil sa pag-atake ng lobo at namatay ang kanyang ina habang nakikipaglaban sa kapareha ng lobo. Mula noon, nakatira siya kasama ang isang lobo at naging magkaibigan hanggang sa natagpuan siya ng salamangkero. Para sa salamangkero, si Rilza ay parang sarili niyang anak kaya hiniling niya kay Sado na isama ito saan man siya pumunta. Medyo naguluhan si Sado at sumagot na kailangan din nilang isaalang-alang ang damdamin ni Rilza. Sabi ng matandang lolo, gusto na raw talaga ni Rilza siya. Idinagdag ng salamangkero na kung mayroon siyang pinagkakatiwalaan na mag-aalaga sa kanyang anak, ito ay si Sado lamang, ngunit kung hindi pa siya handa, hindi niya ito pipilitin. Sumagot si Sado na hindi siya sigurado kung ang isang katulad niya ay angkop para sa kanya, ngunit susubukan niya ang kanyang makakaya at sa huli ay tinanong niya ang salamangkero kung maaari niyang makuha si Rilza. Nang marinig ito, niyakap ng salamangkero si Sado at nagsimulang humagulgul. Biglang tumalo ng ligaw na aso na may enerhiya ng baliw na salamangkero sa salamangkero at kinagat ang kamay nito mula sa katawan nito. Nang subukang iligtas ni Sado ang salamangkero, siya rin ay inatake. Nang tumakbo sina Rilza at Luffy para hanapin sila, nakita nila ang dalawa na nakahiga sa lupa, umiiyak sa sakit habang ang ligaw na aso ay nasa harap lang nila. Hinihiling ni Rilza kay Luffy na tulungan si Sado sa kanyang magic para sa pagbuhay dahil humihinga pa ito, habang siya naman ang bahala sa ligaw na aso na kumakain ng kanilang mga bahagi ng katawan. Galit na sumigaw si Rilza na puputulan niya sa piraso ang ligaw na aso at kukunin ang mga bahagi ng katawan ng matandang lalaki mula sa katawan nito. Sa pagsasabi nito, tumakbo siya patungo sa aso, habang ito naman ay tumakbo patungo sa kanya at pareho silang marahas na nagbanggaan. Inilalabas ng aso ang apoy mula sa kaibuturan ng katawan nito, na nagpatalsik sa baluti ni Rilza. Gayunpaman, sinugod ito ni Rilza at tinamaan ang mahalagang ugat nito, na ikinasugat ng aso. Sa sandaling susubukan niyang patayin ito, isang kaibig-ibig na puting lobo ang pumagitna at nagsimulang tumahol kay Rilza. Mabilis niyang natanto na anak ito ng aso. Nang marinig ang boses ng kanyang anak, hirap na tumayo ang lobo at naglakad patungo kay Rilza, humihiling na patayin siya nito ngunit iligtas ang buhay ng kanyang anak. Galit na tiningnan ni Rilza ang lobo, ngunit kinuha ni Sado ang kanyang atensyon sa pagsasabi na hindi na humihinga ang salamangkero. Ipinahayag ni Rilza na ililigtas niya ang tuta, ngunit puputulan niya ang mga paa ng lobo at kukunin ang mahiwagang enerhiya mula rito upang iligtas ang salamangkero. Ngunit habang itataas niya ang kanyang espada para gawin iyon, dalawang tentakulo ang tumusok sa katawan ng lobo at sumigaw si Luffy na ito ang dakilang demonyo. Nagsimulang mawala ang demonyo kasama ang katawan ng lobo, ngunit mabilis na kinuha ni Sado ang isang angklo mula sa kanyang tool belt at ibinalot ito sa katawan ng lobo, desididong hindi ito bibit-iwan hanggang sa muling mabuhay ang salamangkero. Mabilis na binigyan ni Luffy ng kanyang mahika ang espada ni Rilza. Hinihiling ni Rilza sa hari ng mga demonyo na iwanan ang aso, ngunit hindi niya ito ginagawa dahil nais niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Idinagdag niya na dapat ay tuyot na at namatay na ang aso ngayon, ngunit napakaraming enerhiyang mahika ang kinain nito, kaya inutusan siya ng kanyang amo na ibalik ito. Sinimulang bigkasin ng demonyo ang sumpa ng 7 kidlat at tumakbo si Rilza patungo rito upang iligtas ang lobo bago matapos ang mga bigkas. Pero nabuksan na ang sumpa kaya nagpalabas si Luffy ng hadlang na ginto para iligtas si Rilza. Sinamantala ni Rilza ang pagkakataon at sinaksak ng kanyang espada ang demonyo. Gayunpaman, lumitaw ang amo ng demonyo at inatake sila ng enerhiya ng apoy, at si Luffy ay bumagsak habang nililigtas si Rilza.
Lumabas ang hari ng demonyo mula sa kanyang katawan, at napagtanto ni Rilza na isa ito sa pinakamalakas na kaaway na kanyang nakaharap. Hinihiling niya kay Seido na dalhin si Lofa at tumakas, dahil siya ang magpapabagal sa kanila. Hinihiling niya sa kanya na iwan ang salamangkero at ang aso, at siya na ang magbabalik sa kanila kasama niya. Tumakbo si Seido kasama si Lofa at sinubukang kunin din ang tuta, ngunit hindi handang umalis ang tuta nang walang ama nitong lobo. Nagtataka si Seido kung ano ang dapat niyang gawin para iligtas ang kanyang mga kaibigan, habang nakikipaglaban naman si Rilza sa brutal na hari ng mga demonyo. Binalot ng hari ng demonyo ang kanyang mga tentakulo sa paligid ni Rilza, sinasabing gagawin siyang magandang stuffed specimen. Sinundan pa niya ito ng pagtusok sa leeg ni Rilza gamit ang kanyang mga tentakulo, ngunit tumakbo si Seido patungo rito gamit ang kanyang wire cutter at pinutol ang tentakulo nito. Pinutol ni Rilza ang hari ng mga demonyo sa dalawang bahagi, ngunit pagdating nito sa kaibuturan nito, inilabas ang sumpa ng yelo. Pero sumingit si Seido at kinuha niya ang sumpa para sa sarili niya at nagyelo. Patuloy na nakikipaglaban si Rilza sa demonyo upang iligtas si Seido mula sa pagpatay. Malapit lang, inilagay ni Seido ang katawan ng salamangkero malapit sa lobo, at ngayon nararamdaman ng matandang lalaki ang isang mahiwagang enerhiya malapit sa katawan nito. Ang kanyang kaluluwa ay nakarating sa ibang kaharian, kung saan ang patay na aso ay humihiling sa salamangkero na alagaan ang tuta kapalit ng kanyang mahiwagang enerhiya, at ang salamangkero ay agad na pumayag. Sa kabilang banda, malubhang nasugatan si Rilza at dumudugo ang kanyang katawan. Pero biglang naputol ang ulo ng demonyo at nabasag ang yelo ni Seido, at napunta siya sa bisig ni Rilza. Pareho nilang natanto na ito ang kapangyarihan ng anim na mahiwagang espada na pumapatay sa hangin, at nang tumingin sila sa direksyong iyon, nakita nila na bumalik na naman ang salamangkero, taglay ang lahat ng lakas at kapangyarihan niya sa mahika. Inatake ng salamangkero ang demonyo gamit ang kanyang mahiwagang 8-puntong espada ng apoy na tumagos sa katawan nito at pinatay ang hari ng demonyo. Ang salamangkero ay naglakad patungo kay Seido, Lofa, at Rilza na tumutulo ang luha sa tuwa nang makita siyang muli. Ang salamangkero ay nagkaroon ng tainga at buntot kapalit ng kapangyarihang salamangkero ng aso. Sinabi niya sa lahat na ibinigay ng aso ang kapangyarihan nito sa kanya, pero kailangan niyang alagaan ang kanyang tuta. Ngunit nais niyang ibalik ang kapangyarihan ng aso upang muling buhayin ito para sa kanyang anak. Pero biglang may malaking bagzo ng hangin na dumating sa harap nila at tinamba ang salamangkero at lahat ay nagulat habang muling bumangon ang hari ng mga demonyo. Pero ang salamangkero ay hindi man lang nasaktan. Pinagsama niya ang lahat ng kanyang lakas at dinagtagal ay naging isang gwapong binata, na nagpahayag na nabawi na niya ang kanyang kabataan. Bigla siyang nagpalabas ng malaking golem gamit ang kanyang mahikang teleportasyon at pinagsama-sama ito para makabuo ng malaking halimaw na bato. Sa matinding init ng labanan, binasag ng hari ng mga demonyo ang napakalaking rock golem ng walang humpay na lakas. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nag-iisang salamangkero na naglakas loob na sumuway sa kanya. Ngunit ang salamangkero, na puno ng katapangan, ay sumagot ng malakas na suntok, na tumama ng tuwiran sa mukha ng hari ng mga demonyo. Sinamantala ang pagkakataon, inutusan niya ang mga durog na bato ng golem na magtipon at sinubukang durugan ang demonyo sa ilalim ng mga ito. Gamit ang kanyang mahika, pinatindi niya ang kanyang pagkakahawak, pinilit ang bawat bato na dam-aikit sa katawan ng hari ng demonyo, na nagkukulong sa kanya sa lugar tulad ng mga piraso ng metal na kumakapit sa isang malakas na magnet. Gayunpaman, alam ng salamangkero na ito ay magbibigay lamang sa kanya ng ilang sandali upang protektahan ang kanyang mga kaalyado. Dali-dali niyang iginuhit ang isang malaking harang sa paligid nila, umaasang mapoprotektahan sila nito mula sa walang tigil na galit ng hari ng mga demonyo. Ngayon, sa huling desperadong pagtatangka upang wakasan ang pakikibakang ito, sinimulang ipatawag ng salamangkero ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang maalamat na 8 talas na espada ng apoy, isang nagliliyab na pormasayo na kilala bilang espada ng apoy ng digmaan. Lumalapat ang himpapawid sa kapangyarihan habang nililikon niya ang mga apoy, 8 nagliliyab na tuldok ang nabubuo sa itaas niya. Ngunit sa paglapit ng sandali ng tagumpay, naglaho ang kanyang isipan. Nakalimutan niya ang sinaunang pagkakataon na magpapalaya sa buong lakas ng sandata. Ang pag-aalinlangan na ito ang nagbukas sa kanya sa panganib, at ang hari ng mga demonyo,
na nakaramdam ng kahinaan, ay sumugod pasulong na may nakamamatay na layunin. Habang papalapit ang demonyo, handang patayin ang salamangkero, biglang sumugod si Seto sa eksena, hawak ang espada ni Rails ng buong determinasyon. Sa isang mabilis na galaw, hinati ni Seto ang braso ng demonyo, na nagpatigil sa pag-usad nito. Ang hindi inaasahang welgang ito ang nagbigay sa salamangkero ng pagkakataong kailangan niya. Hinikayat siya ni Seto na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa apoy upang sunugin ang hari ng mga demonyo, at magkasama, pinakawalan nila ang nagbabagang apoy na sa wakas ay lumamon sa kakilakilabot na kaaway. Habang nawawala na ang huling apoy, isang alon ng ginhawa ang dumaloy sa kanila, hudyat na natalo na ang hari ng mga demonyo. Si Rails, na napuno ng pasasalamat at emosyon para sa katapangan ni Seto, ay tumakbo patungo sa kanya, mabilis ang tibok ng puso habang naghahanda siyang yakapin siya. Ngunit bago pa man niya maabot ito, isang nakakagulat na tanawin ang nagpatigil sa kanya nang biglang sumugod sa kanila ang putol na ulo ng hari ng mga demonyo, na kahit paano ay nanatili pa ring may bahid ng buhay. Sa sandaling tila hindi pa tapos ang panganib, isang maliit na tuta, ang anak ng ligaw na aso na dating nagbabantay sa kanilang lupain, ay tumalon sa ulo, na nag-alis sa huling bakas ng hari ng demonyo. Gayunpaman, ang katapatan ng batang aso ay naging galit, tumatahol at nagngangalit kay Seto at sa salamangkero, sinisisi sila sa pagpatay sa kanyang ama, ang ligaw na aso. Sa isang nakakaiyak na sandali, naramdaman ng salamangkero ang kalungkutan ng tuta at maingat itong binuhat, pinayagan ng tuta na maamoy ang kanyang samyo. Sa paanuman, tila nakakalma ang pamilyar na amoy sa tuta, dahil ang enerhiya ng salamangkero ay tila kahawig ng sa kanyang ama. Naantig sa pagkawala ng maliit na nilalang, gumawa ng matapang na desisyon ang salamangkero. Ibuhos niya ang ilan sa kanyang lakas ng buhay sa walang buhay na katawan ng ligaw na aso. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga kasama, dahan-daang bumalik sa buhay ang ligaw na aso, nagising at nakitang umiiyak ang kanyang anak sa tabi niya. Ang walang pag-iimbot na ginawa ng salamangkero ay nagpahina sa kanyang sariling lakas, at habang nagkita muli ang aso at ang kanyang anak, siya ay bumagsak dahil sa pagod. Si Rilza, puno ng pag-aalala, ay binuhat siya sa kanyang mga bisig, desididong iuwi siya at alagaan hanggang gumaling. Pabalik sa bahay pahingahan, biglang nagising si Seto at nakitang tahimik na nakaupo sa tapat niya si Rilza, matatag ang tingin habang pinagmamasdan siyang bumalik sa katinoan. Ipinaliwanag niya na nakatulog siya ng mahimbing pagbalik nila. Napansin ni Seto ang lambot sa kanyang ekspresyon, isang bihira at panandali ang sulyap ng pag-aalala. Pinagsasaluhan nila ang tahimik na sandaling ito hanggang sa lumabas sila para sumali sa iba. Sa labas, gising na ang salamangkero, ganap na nakarecover matapos ang mahimbing na pagtulog, bagaman tila lalo lang nag-alab ang kanyang kalokohan sa pagpapahinga at nagkakagulo na siya sa mga bisita at kawani ng bahay panuluyan, na ikinagulat ng lahat. Mamaya, nagtungo sina Rilza at Seto sa tuktok ng labyrinth, umakyat sa isang lugar na mataas kung saan maaari nilang pagmasdan ang palikulikong mga daan sa ibaba. Mapayapa ang kapaligiran, at tila malungkot si Rilza, malayo ang tingin habang nagbabahagi ng isang bagay na personal. Sinabi niya kay Seto na habang nagpapahinga ito, nakipag-usap siya sa isang ligaw na aso na nakasalubong nila sa daan. Para sa isang taong kasing ingat ni Rilza, tila hindi ito ang kanyang ugali. Pero pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang aso ay nagpaalala sa kanya ng isang lobo na kanyang nakilala noon. Sa kanyang mga unang taon, 3 taglamig na nakasama ni Rilza ang lobong anak na iyon, at magkasama silang nakaligtas sa mahihirap na panahon. Nagmumuni-muni siya na ang karanasang ito ay maaaring nagpagaspang sa kanya, nagpababa ng kanyang pagiging pinukumpara sa iba, humubog sa kanya sa mga paraang tanging ang mga nakaranas ng hirap ang makakaintindi. Sa kanyang puso, nararamdaman niyang tanging sa mga taong tumatanggap sa kanya kung sino talaga siya nababagay, at napagtanto ni Seto kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang presensya. Nabulalas niya na mas kailangan niya siya sa buhay niya kaysa sinuman sa mundo. Ang mga salita ay lumabas sa bibig niya bago pa niya mapigilan. Habang tumatahimik ang kanilang pag-uusap dahil sa pag-amin niya, biglang sumugod sa kanila ang duwende, na binasag ng kanyang boses ang katahimikan. Hingal at balisa, inihayag niya na nawala ng salamangkero ang mga susi ng bahay pahingahan at sa paanong paraan ay napasubo sa gulo. Kailangan niya ang tulong ni Seto sa mga kondado,
kaya nagmamadaling hinailan niya ito palayo at iniwang mag-isa si Rilza sa bubungan. Mamaya, kapag huminahon na ang kaguluhan, natagpuan ni Seto ang sarili kasama ang salamangkero sa isang tahimik na silid. Nagdala siya ng maliit na bote ng pulot, iniaalok ito sa salamangkero, na, sa isang bihirang sandali ng pagiging bukas palad, tila natuwa sa hindi inaasahang kilos. Ang simpleng merienda ay lumilikha ng bihirang paghinto sa mga kalokohan ng salamangkero, na nagpapalambot sa kanyang kalooban kahit sandali lang. Hindi nagtagal, muling hinanap ni Seto si Rilza. Sa pagkakataong ito ay may maingat na ginawang regalo na isang matalas at matibay na sandata na ginawa niya lalo na para sa kanya. Habang sinusuri niya ito, napansin niya ang isang maliit na hairpin na matalinong nakakabit sa hawakan ng sandata. Naintindihan niya kaagad na ito ang paraan ni Seto para bigyan siya ng isang bagay na personal, higit pa sa praktikal na regalo ng isang sandata. Sa mahinang ngiti, tinanggal niya ang suklay na pang-ipit ng buhok at inilagay ito sa kanyang buhok, isang tahimik na pagkilala sa kanyang kilos. Ang kanilang susunod na paglalakbay ay maglalapit sa kanila sa isang mahiwagang nilalang, isang manticore na nakakatawang kahawig ng hitsura ng salamangkero. Sa mabilisang determinasyon, binagsak ito ni Rilza sa isang malakas na hampas lamang, tila na bago ang kanyang diwa. May lakas sa kanyang mga galaw na nagpapahiwatig ng bagong natuklasang lakas, isang kumpiyansang bunga ng hindi nasasabing ugnayan sa pagitan niya at ni Seto. Mamaya, naghanda si Seto ng paliguan para kay Lofa, at tuwang-tuwa siya na magkaroon ng maliit na paliguan para makapagpahinga at magsaya. Mamaya, pareho silang nakatulog dahil sa pagod, at kinabukasan ng magising sila, hindi na maliit na diwata si Lofa, nagkaroon na siya ng laki ng tao. Pagkalipas ng ilang sandali, pareho silang naglakad-lakad kung saan si Lofa ay tumatalon sa tuwa dahil bumalik na siya sa dati niyang laki, na nagpapahiwatig na nasira na ang kanyang sumpa. Biglang binigyan siya ni Seto ng magandang balabal, pero tumanggi siyang tanggapin ito dahil wala siyang gintong barya na maibibigay kay Seto. Pero mabilis na sumagot si Seto na ito ay isang paghingi ng paumanhin at isang regalo ng pasasalamat para sa pagiging mapagbigay ni Lofa. Sinusuot ni Lofa ang balabal at nagsimulang tumakbo-takbo sa tuwa, ngunit bigla siyang nabangga sa isang basag ulo. Ang basagero ay naglakad patungo sa kanya nang may takot at nagsimulang manggulo sa kanya, ngunit sumingit si Seto upang protektahan siya. Tumingin ang Thug kay Seto at tinanong kung siya ba ang nakakita ng bagong pinto ng labyrinth, at tinukso siya dahil sa pagiging ganap na mahina, samantalang napakalakas ng kanyang mga kasamahan. Sinigawan niya ito na tigilan ang pag-arte na parang malaking tao dahil lang medyo sikat siya, at pagkatapos ay sinuntok niya si Seto. Pero mabilis na hinawakan ni Seto ang braso nito at pinilipit sa likod, dahilan para matamba ito ng nakaharap sa lupa, nagmamakaawang tumigil na siya. Mamaya, bumalik si Lofa sa kanyang karaniwang maliit na sukat at sinabi sa wizard ang kanyang mga nakuha mula sa tindahan ng acupuncture. Tiningnan ng tatlo ang lalagyan kung saan naligo si Lofa at ginawa itong kasing laki ng tao. Hindi nagtagal, muling dumating ang duwende upang iligtas sila at sinabi na ang salamangkero ay may maraming kakaibang bagay na nagiging sanhi upang bumalik ang mga diwata sa kanilang karaniwang laki sa ilang sandali. Hindi nagtagal, nagsimula si Seto ng negosyo sa pag-aayos sa bagong mundong ito kung saan dahan-daang nagsimulang dumagsa sa ang lahat ng kanilang dating kasama upang humingi ng tulong niya sa paggawa ng ilang maliliit na trabaho. Sa huli, natanto ni Seto na siya ay isang mahusay na tagapag-ayos na minamahal ng lahat.